74 na ako nang sumandal sa aking mesa sa kusina ang aking anak na si Marco, ibinaba ang boses at sinabi, "Ma, hindi mo na kailangan ng abogado." Ang paraan niya ng pagsasalita, kalmado, sanay, halos banayad, ang nagsabi sa akin na kailangan ko talaga. Hindi pa niya alam noon na 2 na ang nakuha ko. Nagsimula ang umaga tulad ng dati. Mainit na tsa sa aking mga kamay, nagkikiskisa ng bahay tulad ng mga buto ng matanda. Ang aking yumaong asawa, si Mang Pedro, ay laging nagsasabi, "Ang ating tahanan ay humihinga kasama natin." Ngayon, ako na lang ang humihinga nito. Nasasanay na ako sa katahimikan, ngunit hindi sa tono na sinimulan ng gamitin ng aking pamilya. Mahinahon, maingat, walang pakialam, na parang umalis na ako sa mundong ito at hindi pa lang ito namamalayan ng aking katawan. Dumating si Marco nang hindi tumatawag. Kamakailan, bihira na siyang kumatok. Basta na lang siya pumasok, tumingin-tingin na parang tinitingnan kung ano pa ang kinain ng panahon. Sumunod ang kanyang asawa, si Isabel, ang kanyang pabango ay nauna sa kanyang pagkabahala ng 1 segundo. Ngumiti siya ng mga labi na nakalimot sa sinseridad, ilang taon na ang nakararaan. "Ma," sabi ni Marco, humila ng upuan. "Naisip namin, itong bahay, malaki na para sa'yo at ang pananalapi sa edad mo ay maaaring maging kumiplikado." Sa edad ko, na parang biglang naging 80 ang 60, at ang 80 ay bumagsak sa kawalan ng kakayahan. Naglagay si Isabel ng isang folder sa mesa, makinis, mamahalin, bahagyang may amoy ng intensyon ng ibang tao. "Mga ordinaryong dokumento lang, Ma," paliwanag niya. "Mga bagay para mas mapadali ang buhay mo. Wala kang kailangang pag-isipan ng sobra." Ako ay naging librarian sa loob ng 48 taon. Alam ko ang bigat ng kasinungalingan mula sa paraan ng pagkakaupo nito sa isang pangungusap at ang isang ito ay mabigat. Gayunpaman, tumango ako ng magalang at nagbuhos ng tsaa para sa kanila, bagaman wala ni isa sa kanila ang humipo sa kanilang mga tasa. Si Isabel ay atat. Si Marco ay kinakabahan. Paulit-ulit silang sumusulyap sa folder. Naghihintay na buksan ko ito. Hindi ko ginawa. Sa halip, tinanong ko, "Bakit hindi ninyo sabihin sa akin kung ano ang nasa loob?" Nagkatinginan sila, mabilis, matalas, pinaghandaan. "Mga simplifikasyon lang, Ma," sabi ni Marco. "Legal na pag-aayos, hindi mo na kailangan ng abogado para sa anuman dito." Muli ang parira lang iyon, hindi mo na kailangan ng abogado. Patay na ang aking asawa sa loob ng 40 na taon, ngunit halos marinig ko siyang humihinga sa tabi ko. "Mag-ingat ka, Elena." Ang mga tao ay nagpapakita ng kanilang tunay na sarili sa maliliit na pangungusap. Idiniin ko ang aking mga daliri sa gilid ng mesa, nararamdaman ang bahagyang ukit na minsan niyang hindi sinasadyang ginawa gamit ang kanyang singsing ng kasal. Hindi ako agad sumagot. Ang katahimikan ay isang kasangkapan na ginagamit ng mga matatandang babae nang mas tumpak kaysa sa iniisip ng sinuman. Napagkamalan ni Marco ang aking katahimikan bilang pagkalito. "Okay lang, Ma. Gagabayan ka namin sa lahat. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa'yo." Hindi, gusto nila ang bahay. Gusto nila ang aking mga account. Gusto nila ng access sa isang buhay na itinayo ko ng paunti-unti, barya-barya, habang sila ay bumibisita sa mga pista opisyal at tumatawag lamang kapag may kailangang ayusin o punduhan. Ngunit hindi ko ipinakita ang alinman sa mga iyon. Hindi pa. "Iwan mo na lang ang folder," sabi ko ng mahinahon. "Titingnan ko na lang mamaya." Nag-aalangan si Isabel. Hindi niya gusto ang pagkaantala. Ang kontrol ay isang marupok na bagay, madaling bantaan ng pagtitiis. Ngunit inilagay niya ang kanyang magalang na mukha at tumayo. "Dadaan kami sa susunod na linggo," sabi niya. "Wag lang po kayong pumirma ng anumang komplikado ng mag-isa." Isang mahinang tawa ang kumawala sa akin bago ko ito napigilan. Nang mag-isa. Na parang ang pag-iisa ay nakapagpahina sa akin kailanman. Pagkatapos nilang umalis, umupo ako sa katahimikan at hinayaan kong bumagsak ang maskara sa aking mukha. Binuksan ko ang folder. Ang nakita ko sa loob ay hindi simplifikasyon.
Ito ay mga pirma na parang labaha na mag-aalis ng aking pagmamay-ari. Mga paglilipat, mga pahintulot, isang hinaharap kung saan ako ay maninirahan sa isang pasilidad. Hindi sa isang bahay, isang buhay na kinompres sa isang linya. Sa isang mahabang sandali, hindi ako gumalaw. Pagkatapos ay kinuha ko ang maliit na card na nakatago sa aking aparador, ang numero ng isang abogado na inirekomenda ng isang babae sa simbahan. Dinidial ko ito ng dahan-dahan, sinasadya. Nang sumagot ang receptionist, sinabi ko, kailangan ko ng appointment at 2 abogado, hindi isa. Tinanong niya kung bakit. Tiningnan ko muli ang folder, ang mga makinis na gilid nito ay kumikinang na parang ngipin. Dahil, sabi ko ng mahinahon, balak kong marinig. Iniisip ng mga tao na ang kawalang galang ay dumating tulad ng kulog, malakas, hindi mapagkamalan, ngunit sa katotohanan ay pumapasok ito ng tahimik, mahinang komento, maliit na sukat, isang pagtaas ng kilay sa halip na isang tanong. Sa oras na mapagtanto mong nakapwesto na ito sa iyong tahanan, naayos na nito ang lahat ng kasangkapan. Matapos umalis sina Marco at Isabel noong umagang iyon, nagsimula akong mapansin ang mga bagay na nangyayari na sa loob ng ilang buwan, marahil ay ilang taon, ngunit labis akong mapagpatawad o pagod para bigyan sila ng pangalan. Ngayon ay nakatayo sila sa harap ko na may malinaw na kalupitan. Mayroong paraan kung paano palaging kinausap ako ni Isabel na parang isang bata na laging nawawala ng mittens. Lola Elena, naalala mo bang inumin ang iyong gamot ngayon? Lola Elena, sigurado ka bang dapat kang magluto ng mag-isa? Lola Elena, ang ganda ng damit na iyan, pero marahil ay isang bagay na mas angkop sa edad. Dati ay ngumingiti lang ako ng magalang at pinapalampas iyon bilang kanyang mahinang pagpapatawa. Ngunit ngayon, naramdaman ko kung paano ako sinisira ng bawat salita. Mayroon ding paraan kung paano sinasagot ni Marco ang aking mga tawag. Mabilis, putol-putol, laging habang nagmamaneho o kumakain ng tanghalian kasama ang isang mas mahalagang tao. Ma, busy ako. Pwede bang maghintay ito? Kung tinanong ko ang tungkol sa buhay niya, naiirita siya. Kung humingi ako ng tulong, bumubuntong hininga siya. Sa paanuman, palagi ako ang abala. Palagi ako ang kailangang umayon. Pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang mga kahilingan para sa pera tulad ng damo. 2 linggo bago lumabas ang folder, dumaan si Isabel na may isang bag ng groceries. Hindi karaniwan, ngunit hindi tinatanggap. Mainit akong nagpasalamat sa kanya. Ngumiti lang siya ng tipid at sinabi, "Aba, mabuti na lang at nakakaya mo pa rin ang mga gawaing bahay, Lola Elena. Nag-aalala kami. Alam mo, nag-aalala kami." Nakakatawa kung paano ang mga tao ay nagsasabing nag-aalala lamang kapag ito ay maginhawa para sa kanila. Isang beses, naglakad si Marco sa aking bahay, hinahaplos ang pasamano, naglalakad ang mga mata sa pasilyo. "Ang laki na siguro ng lugar na ito para sa iyo ngayon," sabi niya. "Masyadong maraming aalagaan, masyadong maraming panganib. Ibig kong sabihin, hindi lang ito ligtas para sa isang katulad mo sa edad mo. Isang katulad mo sa edad mo." Na parang nakita na niya akong nadudulas, nadarapa, naglalaho. Ngunit hindi ako naglalaho. Ako ay tahimik lamang. At ang mga tahimik na babae ay madalas na napagkakamalang mahina. Ilang araw matapos ang insidente sa folder, muling pumasok si Isabel nang hindi iniimbitahan. Hindi pa nga siya nauupo ay nagsimula na siyang magsalita. "Naisip namin," sabi niya, habang inaayos ang kanyang blusa, "na marahil ay panahon na para simulan ang pagpapasimple ng iyong buhay. Alam mo, para sa sarili mong kaginhawaan." Kaginhawaan, ulit ko, tinikman ang salita. "At ano ang magiging hitsura niyan?" "Aba," sabi niya ng masigla, "pwede kang lumipat sa isang mas maliit na lugar, isang lugar na may bantay. At ang bahay, aba, pwede itong ibenta. Hindi mo naman talaga ginagamit ang lahat ng mga silid na ito at sa totoo lang, maganda ang market ngayon." Naramdaman ko ang aking mga daliri na humigpit sa braso ng aking upuan. Paano naman ang aking hardin, ang aking mga libro, ang aking buhay dito? "Ay, Lola Elena," buntong hininga niya na parang ako ay nagiging dramatiko.
Minsan kailangan nating bitiwan ang mga bagay. Bitiwan ang mga bagay. Sa wakas ay naunawaan ko. Inihahanda nila ako na bitiwan ang lahat sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa akin na wala na akong karapatan sa anuman. Kinaumagahan, nakita ko ang sarili ko na nakatitig sa salamin sa itaas ng lababo sa banyo. Ang babaeng nakikita ko ay hindi marupok. Ang kanyang mga mata ay pagod. Oo, ngunit matatag. Ang kanyang buhok ay pilak, ngunit maayos na nakapin. Nakaligtas siya sa pagkawala, kalungkutan at mahabang taon ng trabaho. Nabuhay siya sa mga dekada ng mga bayarin, inilibing ang mga kaibigan at tahimik na umaga nang wala ang kanyang asawa. Hindi siya bumagsak, siya ay nakatayo. Mahinahon akong nagsalita sa refleksyon na iyon. Akala nila humihina ka, pero hindi. Gumigising ka. Kinaumagahan, nang tumawag si Marco upang kumustahin, ang tono niya ay matamis na nakasira ng ngipin. Tinanong niya kung nasuri ko na ang mga dokumento, tinanong kung kailan ko balak pumirma, tinanong kung kailangan ko ng tulong sa pagpapaliwanag ng anuman. Pagpapaliwanag na parang hindi ako nakabasa ng mas maraming libro sa aking buhay kaysa sa dami ng argumento na tinapos niya. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko pa ng ilang araw. Humigpit ang kanyang hininga. Ma, huwag mo nang pahabain ito. Simple lang. Pirmahan mo na lang. Pirmahan mo na lang. Isang buhay na kinumpres sa 2 salita. Nang ibaba niya ang telepono, hindi ako nakaramdam ng takot. Nakaramdam ako ng init, mahina at matatag na nabubuo sa aking dibdib. Isang mabagal na pagliyab, ang uri na nararamdaman ng isang babae kapag nagpasya siyang hindi na siya kakausapin na parang isang anino. Tahimik, nang walang seremonya, binuksan ko ang aking notebook, ang parehong ginagamit ko dati sa paggawa ng listahan ng groceries at nagdagdag ng bagong pahina. Mga instance ng kawalang galang. Sa pagtatapos ng aking pagsusulat, 3 pahina ang puno, hindi ng mga reklamo, kundi ng mga paalala kung bakit tapos na akong manahimik. Ang unang tunay na pagbabago ay nangyari noong isang Martes. Ang uri ng araw na lumalampas sa buhay na hindi napapansin maliban kung may isang bagay sa loob mo ang nagsimulang humasa. Umaambon sa labas, isang manipis na kulay abo na ulan na nagpapangit sa mundo. Nagtitiklop ako ng labada nang mag-vibrate ang aking telepono. Hindi kailanman tumatawag si Marco sa umaga. Ayaw niya ng hindi inaasahang pangyayari, maliban kung, syempre, may kailangan siya. Ma, sabi niya nang walang pasintabi, dadaan ako pagkatapos ng trabaho. May ilang papeles tayong dapat pagmasdan. Walang nakakapagod. Walang nakakapagod. Sinimulan niyang lagyan ng pagtitiyak ang bawat kahilingan tulad ng asukal upang itago ang kapaitan sa ilalim. Nasa bahay ako, sabi ko. Kalmado ang boses ko, kahit sa sarili ko. Nang dumating siya noong gabing iyon, huminto na ang ulan, ngunit kinuha niya ang mga patak ng dramatiko na parang personal na ginawan siya ng masama ng panahon pagkatapos ay pumasok ng hindi nagpupunas ng sapatos. May dala siyang makapal na sobre sa pagkakataong ito, hindi isang makinis na folder, isang bagay na mas mabigat. Wala si Isabel sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam ko mas mapanganib ang kanyang presensya. Umupo siya sa mesa at inilabas ang isang tumpok ng mga dokumento, legal na teksto, mga linya ng pirma, ilang pahina na may selyo ng notaryo. Hindi bumilis ang pulso ko. Sapat na ang nabasa ko sa mga nakaraang linggo upang makilala kung ano ang mga ito. Ma, simula niya, na parang nagre-rehearse. Nakausap ko ang ilang propesyonal na humahawak sa pinansyal ng mga matatanda. Sabi nila delikado para sa isang katulad mo, sa edad mo na pamahalaan ang lahat ng mag-isa. Isang pagkakamali, isang napalampas na bayad, at puwede ka, mas mabuting pigilan ang gulo. Gulo? Ulit ko. Para kanino? Kinindatan niya ako, nagulat. Para sa'yo, syempre. Iyon ang unang beses na siya ay nadapa sa loob ng ilang buwan. Itinulak niya ang isang dokumento patungo sa akin. Ang isang ito ay nagtatalaga sa akin na bantayan ang iyong mga account. Access lang para masiguro kong nasa ayos ang lahat. Normal na access, isang magalang na kasing kahulugan para sa kontrol. At ito,
Patuloy niya, itinulak ang isa pang papel. Tinitiyak na protektado ang bahay. Sa legal na paraan, ililipat nito ang pagmamay-ari sa akin, ngunit magkakaroon ka pa rin ng buong karapatang manirahan dito. Walang magbabago araw-araw, mas ligtas lang sa ganitong paraan. Mas ligtas, laging ang salitang iyon, na parang ang takot ay maaaring isang tali. At bakit? Tanong ko, pinananatiling matatag ang aking boses. Mas ligtas ba ito para sa akin? Mukha siyang naiirita, pagkatapos ay nilambing ang kanyang tono sa paraang ginagamit ng mga matatanda kapag nagpapaliwanag ng mga bagay sa mga bata. Dahil 74 ka na nakakalimutan mo ang mga bagay, nawawala mo ang mga dokumento. At kami ni Isabel, mas nasa posisyon kami upang hawakan ang mga bagay na ito. Nakalimutan ko ang mga bagay, nawawala ko ang mga dokumento. Ganun ba ang pag-uusapan nila sa akin kapag wala ako sa silid bilang isang marupok na bagay na nakabalot sa marupok na mga saloobin? Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa probate, tungkol sa responsibilidad, tungkol sa kahalagahan ng pagpaplano ng maaga. Ang kanyang mga salita ay dumaloy sa malinis na mga linya. Naalala niya ang mga ito. May iba pang nagpakain sa kanya ng mga ito. Ang konsultant, malamang, ang binanggit ni Isabel ilang linggo na ang nakakaraan. Maaari ko bang makita ang huling pahina? Tanong ko. Ngumiti siya, gumaan ang loob dahil napagod niya ako. Ibinigay niya sa akin. Ang huling pahina ay hindi isang buod. Ito ang puso ng plano. Buong, walang hanggang, at di mababawing power of attorney. Inantay niya ang aking reaksyon, ngunit inilagay ko ang papel nang hindi kumukurap. Kailan mo sinimula ng lahat ng mga papeles na ito? Tanong ko. Kinawayan niya ang kanyang kamay. Matagal na akong naghahanda, mas mabuting handa ang lahat. Ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng oras. Pinanood ko siya ng mabuti. Hindi siya kinakabahan. Hindi siya nag-aalangan. Siya ay tiwala dahil sa kanyang isip, ako ay sumusunod na. Naiintindihan ko, sabi ko. Humigit siya, nararamdaman ang tagumpay. Mabuti. Kaya, marahil ay dapat tayong pumirma ngayong gabi. Naayos ko na ang isang notaryo bukas kung gusto mo na iproseso agad ang mga dokumento. Naayos. Naayos na. Nilampasan niya ang aking pahintulot ng buo. Tumayo ako at naglakad patungo sa kabinet kung saan ko itinatago ang aking mga baso. Hindi dahil kailangan ko ng inumin, kundi dahil kailangan ko ng sandali na nakatalikod. Isang sandali upang hilahin ang galit, hubugin ito sa isang bagay na malamig at matalim. Marco, sabi ko ng mahinahon nang bumalik ako, bakit ka nagmamadali? Huminga siya ng malalim na iinip. Dahil ang mga pagkaantala ay nagpapakomplikado ng mga bagay. Dahil kung may mangyari sa iyo? Putol ko. Iyon ba ang pinaplano mo? Humigpit ang kanyang panga. Isang maliit na kalamnan malapit sa kanyang sentido ang kumibot. Ma, sabi niya ng matalim, huwag kang maging dramatiko. Sinusubukan kitang tulungan. Tulong, ang pinakamaling ginamit na salita sa bokabularyo ng isang manipulator. Muli akong umupo, inikot ang aking mga kamay at sinalubong ang kanyang mga mata. Iwan mo na ang mga dokumento, babasahin ko ang mga ito. Mukha siyang hindi nasisiyahan, ngunit hindi siya nakipagtalo. Sa halip, inilagay niya ng maayos ang tumpok sa mesa, dinadagdagan ng tuktok na pahina ng 2 beses gamit ang kanyang daliri, na parang isinasara ang isang hindi sinasabing kasunduan. Dadaan ako ngayong weekend, sabi niya. Huwag mo nang pahirapan ito kaysa sa kinakailangan. Nang lumabas siya, hindi ako nakaramdam ng pagkasira. Nakaramdam ako ng iba. Isang katatagan na lumalaganap sa ilalim ng aking mga tadyang. Isang pagtaas ng kalinawan, tahimik ngunit matatag, tulad ng unang nota ng isang kanta na hindi ko na kinanta sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naunawaan ko. Hindi sinusubukan ni Marco na protektahan ako mula sa mundo. Sinusubukan niyang protektahan ang mundo mula sa akin, mula sa isang ina na maaaring magsasabi ng hindi. Tahimik ang bahay pagkaalis ni Marco. Sobrang tahimik, yung klase na parang nakadiin sa iyong tainga na naghihintay na bumagsak ka. Umupo ako sa mesa
at nakatitig sa tumpok ng dokumento na dinala niya. Ang papel ay bahagyang amoy tinta at intensyon ng iba, hindi sa akin. Hindi ko ito hinawakan, hindi pa. Sa halip, kinuha ko ang maliit na lata na nakatago sa itaas na istante ng aking aparador sa silid tulugan. Hindi ito para sa sentimento. Ito ang aking praktikal na kahon. Ang lugar kung saan ko itinatago ang mga resibo, tax statements, mga kopya ng lumang insurance forms. Ilang taon na ang nakakaraan, tinukso ako ni Marco dahil sa pagtatago ng mga lumang papeles. Ngayon, pakiramdam ko ay baluti ito. Ipinakalat ko ang lahat sa aking kama. Mga tax statement ng ari-arian na nabayaran ng buo. Mga premium ng insurance na nabayaran ng maaga, mga resibo ng pagpapanatili, pangalan ng mga kontratista, maging ang huling appraisal report. Lahat ay patunay, hindi para sa iba, kundi para sa aking sarili na hindi ako ang nalilitong, inkompetenteng babae na ipinapanggap ni Marco. Hindi ko naliligaw ang mga dokumento. Itinatago ko ang mga ito dahil alam kong isang araw ay maaaring kailanganin ko ang mga ito upang ipagtanggol ang aking buhay mula sa mga taong nagsasalita ng mahinahon habang nagpaplano ng malakas. Habang inaayos ko ang mga papeles, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Hindi ang mga dokumento na dinala niya, kundi ang kumpiyansa na ipinagpilitan niya ang mga ito sa akin. Ang kumpiyansang iyon ay hindi nagmula sa paghuhula. Ito ay nagmula sa mga naunang hakbang na nangangahulugang mayroon na siyang nagawa nang hindi ko alam. Kinaumagahan, nagmaneho ako patungo sa bangko. Hindi ako gaanong nagmamaneho sa mga nakaraang buwan. Matigas ang aking mga tuhod, mas mabagal ang aking mga mata, ngunit alam ko pa rin kung paano magmaneho. Tahimik ang parking lot. Ang parehong baging ay umaakyat pa rin sa mga dingding ng ladrilyo tulad ng dati sa loob ng 20 taon. Sa loob, ang lobby ay amoy sahig na pinakinis at air conditioning. Isang batang empleyado ang lumapit sa akin. Magalang ngunit distracted. Ang paraan kung paano madalas maging ang mga tao sa paligid ng mga matatandang babae. Paano ko po kayo matutulungan ngayon, ma'am? Sinabi ko ang aking pangalan at inakay niya ako sa isang maliit na opisina kasama ang isang mas matandang bangkero na nakilala ko. Si Mang Dante, mabait ang mga mata, matatag ang mga kamay. Kilala niya ang aking asawa. Kilala niya ako noong ako pa si Lola Elena na nagdadala ng homemade muffins, hindi si Lola Elena na maaaring maging pabigat. Ano ang nagdala sa iyo rito? Tanong niya ng mahinahon. Gusto kong malaman, sabi ko, kung sinubukan ng aking anak na i-access ang aking mga account. Kinindatan niya ako ng isang beses ng dahan-dahan, hindi dahil sa gulat. Hindi, kundi dahil sa pagsisikap na piliin ang tamang mga salita. Well, ma'am, simula niya, nagkaroon ng mga pagtatanong. Mga pagtatanong, isang maingat na salita upang mapalambot ang katotohanan. Ipakita mo sa akin, sabi ko. Nag-aalangan siya, pagkatapos ay bahagyang inikot ang kanyang monitor patungo sa akin. Hindi ko naiintindihan ang lahat ng mga code, ngunit naiintindihan ko ang mga petsa. 2 pagtatangka na i-access ang aking portfolio, isang pagtatangka na simula ng isang update sa aking listahan ng beneficiary, 3 pulong sa isang tagapayo sa kayamanan ng pamilya. Ang mga petsa ay tumugma sa unang pagkakataon na sinimulan ni Isabel ang pagbibigay ng komento tungkol sa iyong mga future living arrangements. Naramdaman ko ang isang bagay sa loob ko na humupa. Hindi panik, hindi takot, isang tahimik, matatag na katiyakan na parang isang piraso ng puzzle ang nag-click sa lugar nito. Hindi ko kailanman pinahintulutan ng alinman sa mga iyon, sabi ko. Kaya walang nabago, paninigurado niya sa akin. Ngunit Lola Elena, marahil ay matalinong isecure ang iyong mga account ng mas mahigpit. Tumango ako. Gusto kong maglagay ng buong restriksyon, notification, pagbabago ng password, anuman ang irerekomenda mo. Ginawa niya ang mga pagbabago habang pinapanood ko. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Nang matapos siya, inabot niya sa akin ang isang folder. Kung may susubok muli, malalaman mo. Nagpasalamat ako sa kanya at lumabas sa matalim na sikat ng araw.
Sumasakit ang aking mga tuhod, ngunit hindi ang aking determinasyon. Sa pagmamaneho pa uwi, isang alaala ang kumislap, isang maliit, madaling palampasin. Isang buwan bago, dumaan si Marco para lang tingnan ang iyong mail. Naisip ko itong kakaiba noon. Hindi naman ako wala at tiyak na hindi ko kailangan ng tulong sa pagkuha ng mga sobre mula sa isang kahon na gawa sa kahoy. Ngunit ngayon ay nakita ko ang katotohanan sa likod ng kanyang pilit na pagiging kaswal habang siya ay naghahalungkat ng mga sulat, hawak ang ilan ng mas matagal, nagtatanong tungkol sa mga bayarin na hindi ko pa naman nadiskubre sa kanya. Nagtitipon siya ng impormasyon, naghahanda. Pagdating ko sa aking bahay, hindi ako nakaramdam ng galit o pagtataksil. Isang bagay na mas pino ang pumalit dito. Kaliwanagan. Inilagay ko ang folder ng bangko sa tabi ng mga dokumento na dinala ni Marco. 2 tumpok ng papel, 2 bersyon ng aking hinaharap, isa na isinulat ng iba, at isa na sinisimulan kong hubugin ang aking sarili. Nang gabing iyon, gumawa ako ng chicken soup. Simple, matatag, isang bagay na naaalala ng aking mga kamay kahit na ang aking isip ay gumagala. Ngunit ang aking isip ay hindi gumagala ngayong gabi. Ito ay alerto, malinaw. Habang kumukulo ang sopas, tumunog ang telepono. Si Isabel. "Lola Elena," huni niya, masyadong matamis. "Tumawag lang para tingnan kung may kailangan ka. Groceries, tulong sa bahay." "Tulong?" Iyan na naman ang nakakapinsalang salita. "Hindi, salamat," sabi ko. "Well," patuloy niya na may bahagyang pekeng tawa. "Nag-aalala si Marco na baka ma-overwhelm ka sa lahat ng papeles. Alam namin na nakakalito ang legal na lengguwahe." "Hindi nakakalito sa akin," putol ko. Katahimikan, maikli, nagulat. "Well, maganda yan." Sa wakas ay sabi niya, bagaman ang tono niya ay salungat. "Dadaan kami ngayong weekend. Marahil ay maaari na nating tapusin ang mga form na yon." Tapusin? Talagang naniniwala sila na ito ay isang nakatakdang konklusyon. "Oo, syempre," sabi ko ng kalmado. "Handa ako." At handa ako dahil ngayon sa wakas ay alam ko kung ano ang ipinaglalaban ko. Hindi para sa bahay, hindi para sa pera, kundi para sa aking dignidad. Ang desisyon na humingi ng abogado ay hindi dumating sa isang biglaang pagkabigla ng lakas ng loob. Ito ay dumating tulad ng karaniwang dumarating ang mga turning point sa buhay ng isang matandang babae. Nang tahimik, pagkatapos ng mahabang pagbuga ng hininga, kapag sa wakas ay inamin mo na ang kabaitan ay napagkamalang pagsuko. Hindi ko sinabi sa sinuman kung saan ako pupunta. Hindi kay Marco, hindi kay Isabel. Lalo na sa kanila. Isinuot ko ang aking kulay abong Amerikana, ang may malalalim na bulsa, at inilagay ang folder ng bangko sa loob. Medyo nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na nakatira sa aking mga buto ng lubusan, kaya parang edad na ito. Ang opisina ng abogado ay nasa isang katamtamang gusaling ladrilyo malapit sa post office. Nakadaan na ako rito ng libu-libong beses nang hindi kailanman naiisip na tatawid ako sa pintuan nito. Ang karatula ay nakasulat, Reyes and Santos, Attorneys at Law. Sa loob, ang hangin ay bahagyang amoy kape at toner. Isang batang receptionist ang nag-angat ng kanyang mga mata, nagulat, na parang ang mga babae sa edad ko ay pumapasok lamang sa ganoong mga gusali upang magtanong ng direksyon, hindi para sa representasyon. "Magandang umaga," sabi niya, nilambing ang kanyang tono ng kusa. "May appointment po ba kayo?" "Wala," sagot ko, ngunit naniniwala akong kailangan ko. Ngumiti siya ng may pakikiramay. "Maaari ko po bang itanong ang dahilan ng inyong pagbisita?" Inilagay ko ang aking folder ng bangko sa counter. Ang bigat nito ay nagsasalita bago ako magsalita. "Gusto kong pag-usapan ang ilang mga pagtatangka sa pinansyal na aksyon tungkol sa aking ari-arian," sabi ko. "At gusto ko ng 2 abogado, hindi isa." Tinaas niya ang kanyang kilay, magandang sorpresa, hindi panunuya. "Siyempre ma'am, hayaan ninyo akong tingnan kung sino ang available." Pagkaraan ng ilang minuto,
nakaupo ako sa isang tahimik na opisina na may bintana na nakatanaw sa kalsada. Sa harapan ko ay nakaupo ang dalawang babae, si Atty. Reyes, matalas ang mata at matatag, at si Atty. Santos, mas bata ngunit matalas, na may postura na nagsasabing nakakita na siya ng napakaraming pamilya na nagwawasak dahil sa pera. Hindi nila ako tinrato na parang isang marupok na tao. Hindi nila nilambing ang kanilang mga boses. Hindi nila inakala na hindi ko maiintindihan. Iyon ang unang paggalang na naramdaman ko sa loob ng ilang buwan. Ano ang nagdala sa iyo sa amin, Lola Elena? Tanong ni Atty. Reyes. Idinulas ko ang tumpok ng mga dokumento patungo sa kanila, ang mga dinala ni Marco. Gusto ng aking anak na pirmahan ko ang mga ito. Sinuri ni Atty. Santos ang unang pahina, pagkatapos ay lumaki ang mga mata. Ito ay isang buong paglilipat ng mga karapatan sa ari-arian. At ito, idinagdag ni Atty. Reyes, binalik ang isa pang pahina. Ay isang malawak, walang hanggang power of attorney na hindi mababawi ng walang pahintulot ng iyong anak. Naramdaman ko ang isang matigas na buhol na nabuo sa aking dibdib nang sabihin nila ito ng malakas. Kinukumpirma ang alam ko na ngunit hindi ko pinahintulutan ang aking sarili na ganap na pangalanan. Mukhang, patuloy ni Atty. Reyes, maingat ang kanyang boses. May nagtatangka na makakuha ng ganap na kontrol sa iyong mga ari-arian. Naisip ko rin, sabi ko ng mahinahon. Pinilit ka bang pumirma sa mga ito? Oo. Ng iyong anak? Oo. Inilapag ni Atty. Santos ang mga papeles at tiningnan ako hindi nang may awa kundi nang may pagkilala na inilaan ng mga babae para sa isa't isa kapag sila ay nabuhay ng sapat upang malaman na ang pagtataksil ay may sarili nitong amoy. Lola Elena, sabi niya, kailangan mong protektahan ang iyong sarili. Ngayon. Tumango ako ng matatag. Sang-ayon ako. Ikinrus ni Atty. Reyes ang kanyang mga kamay. Maaari tayong magsimula sa paggawa ng isang pahayag ng iyong layunin, pag-secure ng iyong ari-arian, at paglikha ng mga legal na bloke laban sa hindi autorisadong pag-access. Ngunit bago iyon, sinubukan ba ng iyong anak na i-access ang iyong mga account? Sinubukan niya, sabi ko. Higit sa isang beses. Nagpalitan ng makahulugang tingin ang dalawang abogado. Ibig sabihin, magpapalala tayo, sabi ni Atty. Santos. Kung may naghahanda na kumuha ng kontrol sa iyong pananalapi ng walang pahintulot, iyan ay hindi isang pagkalito sa pamilya, iyan ay pagsasamantala. Ang salita ay tumama sa akin, hindi malupit, ngunit direkta. Pagsasamantala. Hindi pag-aaway, hindi labis na pagprotekta, hindi pagkalito. Pagsasamantala. Hindi ko hahayaan silang kumuha ng anuman, sabi ko. Hindi ang aking bahay, hindi ang aking mga account, hindi ang aking mga pinili. Mabuti, sabi ni Atty. Reyes. Kung gayon, makinig ka ng mabuti. Narito ang gagawin natin. Sa susunod na 40 minuto, binalangkas nila ang isang plano. Simple, nakaayos at nakakagulat na nakakapagpagaan. Agad na paghihigpit sa lahat ng pinansyal na access, mga bagong autorisasyon, mga bagong password, mga alerto sa bangko, isang formal na abiso na ipapadala kay Marco na nagdodokumento na walang desisyon sa pananalapi ang gagawin sa pamamagitan niya. Paglikha ng isang emergency directive, pagbibigay ng pangalan sa isang neutral na third party, hindi pamilya, upang hawakan ang mga pangangailangan sa hinaharap. Legal na dokumentasyon ng hindi nararapat na panggigipit kung sakaling lumala ang mga bagay. At sa wakas, isang pulong na dadaluhan nila kasama ko. Huwag mong sabihin sa iyong anak na kinuha mo kami, babala ni Atty. Santos. Kapag ang mga tao ay may layunin na kumuha ng isang bagay, bumibilis sila kapag naramdaman nila ang paglaban. Tumango ako. Gusto niya akong pumirma ngayong weekend. Kung gayon, sabi ni Atty. Reyes, ang kanyang boses ay malinaw at tiyak. Kami ay naroon. Isang kakaibang bagay ang nangyari pagkatapos. Huminga ako ng malalim, hindi dahil sa ginhawa. Hindi iyon. Isang bagay na iba.
Isang pagpapalaya mula sa mga tao ng pagiging hinahamak, sinasalita, pinamamahalaan, minamaniobra, ng pagiging sinabihan na ang edad ay nagpapaliit sa akin. Nang umalis ako sa opisina, sumikat na ang araw sa ulap. Hindi ko napansin kung gaano kabigat ang langit hanggang sa ito ay lumipas. Pinigilan ako ng receptionist sa pintuan. Lola Elena, oo, matapang kang pumasok. Hindi ako nakaramdam ng tapang. Nakaramdam ako ng gising. Salamat, sabi ko. Ang tapang ay hindi maingay. Minsan, ito ay parang isang babae na nagdadial ng numero na tinititigan niya sa loob ng ilang linggo. Naglakad ako patungo sa aking kotse nang may bagong katatagan. Hindi kumpiyansa, hindi pa ako naroon, ngunit isang bagay na mas mahusay. Direksyon. Gusto ni Marco na ako ay hindi handa ngayong weekend. Magaling. Hayaan siyang isipin na hindi ako handa dahil kapag sinabi niya, "Ma, hindi mo na kailangan ng abogado." Handa akong tumingin sa kanya sa mata at sumagot, "Dala ko ang dalawa." Ang mga araw bago ang weekend ay naging kakaiba. Hindi mas mabigat, hindi nakakatakot, kundi tense sa paraan ng hangin bago ang bagyo. Iniisip ng mga tao na lumalakas ang takot sa pagtanda, ngunit para sa akin, kabaliktaran ang nangyari. Humina ito. Ang lumakas sa halip ay kalinawan. 2 beses tumawag si Marco noong Huwebes, 1 beses noong Biyernes ng umaga. Hindi niya kinumusta ang aking kalusugan. Sinusuri niya ang aking pagsunod. "Ma, nasuri mo na ba ang mga papeles?" "Oo, at nag-iisip pa rin ako." Hindi niya nagustuhan ang sagot na yon. Ang katahimikan ay kumakaskas sa linya ng telepono, sinundan ng pilit na pagtitiis. "Huwag mong gawing komplikado ito. Sinusubukan naming gawing mas madali para sa iyo." Mas madali? Na parang ang pagnanakaw ng bubong mula sa aking ulo ay magpapagaan sa aking pasanin. Nagpadala rin ng mensahe si Isabel. Isang masigla, ang uri na nakasulat ng may pagngingit-ngit. "Ipaalam mo sa amin kung may tanong ka. Alam mo, ang mga legal na bagay ay maaaring nakakapagod sa iyong edad." Sa iyong edad. Nagsimula na akong marinig ang pariralang iyon sa paraang naririnig ng isang sundalo ang papasok na putok. Agad, kusa. Noong Biyernes ng gabi, dumating sila ng maaga nang hindi inaanyayahan. 2 beses pinindot ni Marco ang doorbell, mabilis, na parang kumakatok sa pintuan ng isang may utang sa kanya. Nang buksan ko ito, pumasok siya nang hindi naghihintay. Sumunod si Isabel, dala ang hangin ng malamig na pabango at ang kanyang karaniwang hangin ng magalang na pagkaantala. "Naisip namin na dadaanin namin ang mga papeles ng magkasama," sabi niya, sumulyap sa aking sala na parang nag-iimbentaryo. "Mas madali kung gabayan namin kayo sa mga nakakalitong seksyon." "Hindi ako nalilito," sabi ko. "Umupo kayo." Ginawa nila, ngunit ayaw. Inilagay ni Marco ang mga dokumento sa mesa sa pagitan namin. Dinadagdagan ang mga ito ng 2 daliri sa ugali niyang iyon kapag gusto niyang matapos agad ang mga bagay. "Sapat na ang oras mo," sabi niya. "Tapusin na natin ito ngayong gabi." Ang kanyang boses ay may ganoong tono, pinakinis na awtoridad, ang uri na ginagamit ng mga lalaki kapag naniniwala silang nanalo na sila. Nagbuhos ako ng tsaa para sa aming lahat. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil kailangan ko ang aking mga kamay upang gumawa ng isang bagay na matatag. Habang humuhuni ang takure, pinanood ko sila mula sa pintuan ng kusina. May ibinulong si Isabel kay Marco. Sumimangot siya. Ang kanilang pagkaatag ay lumutang sa silid tulad ng isang maasim na amoy. "Ma," tawag niya, "pwedeng dalhin mo ang panulat? Ayusin na lang natin ito. Ayusin na lang ito." Na parang ang buhay ko ay isang maliit na gawain, pagod na silang magwalis. Inilagay ko ang tsaa sa mesa at umupo. "Bago ako pumirma ng anuman," sabi ko, "gusto kong maintindihan kung bakit mahalaga ito sa inyo." Umayon si Marco. "Hindi ito tungkol sa amin. Ito ay tungkol sa iyong kaligtasan." "Hindi," sabi ko ng mahinahon. "Ang kaligtasan ay hindi dumarating na nakatali sa mga papeles na kumukuha ng aking bahay." Kumapit ang ngiti ni Isabel. "Nagkakamali ka sa mga dokumento? Binasa ko ang mga ito," putol ko.
Bawat pahina, bawat clause na naglilipat ng kontrol, bawat linya na pumapalit sa aking mga desisyon ng sa inyo. Tumingin siya sa malayo pagkatapos, ngunit umabante si Marco. Ma, huwag kang magsimulang mag-isip ng mga bagay. Ito ay standard procedure. Hindi kami ang kaaway. Naroon iyon, ang depensibong paggigiit ng isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Pinagkrus ko ang aking mga kamay. Sabihin mo sa akin, Marco, bakit kasama ang paglilipat ng aking bahay? Bakit ang di mababawing power of attorney? Bakit ko kailangang isuko ang lahat ngayon? Huminga siya ng malalim. Dahil habang naghihintay tayo, mas nagiging peligroso. Nakakalimutan mo ang mga bagay na o-overwhelm ka. Kailangan mo ng tulong. Humiling ba ako ng tulong? Hindi iyon ang punto. Iyon ang punto, sabi ko. Sa unang pagkakataon, mukha siyang hindi mapakali, na parang ang aking kalmado ang tunay na kaguluhan. Umayos ng upo si Isabel sa kanyang upuan. Lola Elena, pinapahirapan mo ito. Sinusubukan ka naming tulungan na maiwasan ang isang krisis. At anong krisis? Tanong ko ng mahinahon. Ang inaasahan ninyo? Binuksan ni Marco ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Isang maliit na kabiguan na nagsasabi, inaasahan nila na ang pagtutol ay guguho, hindi magtatanong. Inabot ko ang drawer sa tabi ko, hindi para sa isang panulat, kundi para sa sobre na naglalaman ng aking mga tala, bank statements, at ang listahan ng mga hindi autorisadong pagtatanong na natuklasan ko. Inilagay ko ito sa mesa. Bago tayo magpatuloy, sabi ko, gusto kong ipaliwanag ninyo ang mga ito. Pareho silang nanigas. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa sobre na parang ito ay sasabog. Ano yan? Tanong ni Marco, bagaman alam na niya. Patunay, sabi ko, ng mga nangyayari sa likod ko. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Isabel. Itinago niya ito sa kanyang kandungan. Sa isang mahabang sandali, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Ang silid ay napuno ng isang makapal, hindi mapakali na katahimikan. Ang bagyo na naramdaman kong nabubuo sa buong linggo ay dumating. Hindi sa kidlat, kundi sa katotohanang nalantad. Hindi ako pipirma ng anuman, sabi ko ng mahinahon. Hindi ngayong gabi, hindi kailanman. Ang kanilang katahimikan ay hindi sorpresa. Ito ay takot na mawala ang eksakto kung ano ang sinubukan nilang kunin. At umupo ako doon ng matatag na parang bato na pagtanto ko na nagsisimula pa lang ako. Dumating ang kinaumagahan na may mapusyaw na kalangitan, mabigat at kulay abo, ang uri na bumababa ng sapat para mahawakan ang iyong mga iniisip. Dahan-dahan akong gumalaw sa bahay, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagkalkula. Umalis sina Marco at Isabel noong nakaraang gabi sa isang kalagayan na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon, tahimik, matigas, nanginginig. Hindi pa sila tapos, gayunpaman. Ang mga taong malapit nang mawalan ng isang bagay na pinaniniwalaan nilang pag-aari na nila ay hindi kailanman tahimik na lumalakad palayo. Pagdating ng tanghali, napatunayan ang aking hula. Unang tumawag si Marco. Ang kanyang boses ay putol-putol, pagod, ngunit sinusubukang maging kalmado. Ma, tungkol kagabi, sa tingin ko lahat tayo ay naging emosyonal. I-reset na lang natin. Dadaan ako mamaya at dadaanin natin ang mga papeles ng kalmado. Hindi, sabi ko, hindi tayo. Isang paghinto, isang mahinang, hindi makapaniwalang paghamak. Ma, hindi mo ba seryosong iniisip na hindi mo kailangan ng tulong sa mga bagay na ito? Kailangan ko ng tulong, sagot ko, hindi lang ang sayo. Muli siyang nanahimik. Ang bigat ng mga salitang iyon ay humupa sa pagitan namin. Nang sa wakas ay nagsalita siya, nagbago ang kanyang tono. Hindi na gaanong matiyaga, mas may babala. Nagkakamali ka. Tinapos ko ang tawag. Isang oras pagkatapos, dumating si Isabel sa aking pintuan nang hindi nagpapaalam. Isang beses lang siya kumatok ng matalim, tulad ng ginagawa ng isang taong hindi humihingi ng pahintulot, kundi ng entablado. Lola Elena, maaari ba akong pumasok? Tanong niya. Nakatapak na sa pintuan. Hindi ko siya inalok ng tsaa, hindi ko siya inalok ng upuan. Umupo pa rin siya, inayos ang kanyang palda na parang naghahanda para sa isang pagganap. Nag-aalala si Marco, simula niya.
Hindi siya nakakatulog dahil sa iyo. Lahat kami. Naging masyado kang maingat, kahina-hinala. Hindi ito malusog. Sinabi niya ang salitang malusog nang may kumpiyansa ng isang taong naniniwala na may awtoridad siyang suriin ang aking isip. Ano ang gusto mo, Isabel? Nawala ang ngiti niya. Gusto kong maintindihan kung ano ang nasa isip mo. Ang mga dokumento na ito ay standard, kailangan. Ginagawa mong masyadong malaki ang mga bagay. Ganoon ba? Tanong ko. Kung gayon, ipaliwanag kung bakit ang bahay ay dapat ilipat sa iyo agad. Sa amin, pagwawasto niya ng matalim. Para sa kahusayan, para sa pagpaplano, ayaw mong mag-iwan ng legal na gulo sa huling araw, hindi ba? Nariyan na. Sa huling araw. Binigkas na may sapat na diin upang ipaalala sa akin na inaasahan nilang darating ang araw na iyon nang mas maaga kaysa sa huli. Naglakad ako patungo sa counter ng kusina, hindi para ilayo ang aking sarili, kundi para pantayin ang laban. Hindi mapupuno ni Isabel ang espasyo sa pamamagitan ng kanyang presensya kung pinili kong hindi umupo sa harap niya. Pinanood niya ako ng maingat, naghihintay. Isabel, sabi ko, talaga bang naniniwala ka na hindi ko nakikita ang ginagawa mo at ni Marco? Isang kislap sa kanyang mga mata, mabilis, halos hindi nakikita, ngunit sapat na. Sinusubukan namin, paggigiit niya, na maiwasan ang sakuna. Ang mga matatanda ay madalas na nawawalan ng pananaw. Nabasa namin ang mga istatistika. Tumigil ka, sabi ko ng mahinahon. Ang salita ay tumama ng mas malakas kaysa sa sigaw, nilunok niya ang laway, sinusubukang mabawi ang kontrol. Lola Elena, maaaring hindi mo ito napagtanto, ngunit gumagawa ka ng mga pagpipilian na maaaring makasama sa iyo. Ang pagpirma ng mga dokumento ay magbibigay ng kapayapaan ng isip sa lahat. Kaninong kapayapaan? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Umabot ang katahimikan, mabigat, hindi komportable. Bahagyang bumuka ang kanyang labi na parang magsasalita, ngunit isinara niya ulit ang mga ito. Alam mo, sabi ko, bahagyang nakasandal sa counter, nagbago ang iyong tono sa paglipas ng mga taon. Dati ay nagpapanggap ka pa ring mabait. Ngayon ay hindi mo na pinapansin. Namula ang kanyang pisngi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa galit. Hindi ka makatarungan, sabi niya ng matalim. Ginagawa ni Marco ang lahat para sa iyo, lahat, at binabayaran mo siya ng paranoia. Hinayaan ko ang mga salita na bumagsak. Hindi nila ako nahawakan. Ang gusto ni Marco, sabi ko, ay kontrol na nagkunwari bilang responsibilidad. Bigla siyang tumayo, ang upuan ay kumalampag ng matalim sa sahig. Ang katigasan ng ulo na ito ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan nating mamagitan bago lumala ang mga bagay. Lumala. Isang salita na pinili bilang panggigipit, hindi pag-aalala. Kinuha niya ang kanyang bag at nagmartsa patungo sa pintuan. Huminto lang siya minsan, sumulyap sa akin na may halo ng pagkabigo at isang bagay na mas matalim. Takot. Tinutulak mo siya palayo, sabi niya. At kapag sa wakas ay kailangan mo siya, maaaring hindi siya dumating. Kailangan ko na siya dati, sagot ko, at hindi rin siya dumating noon. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay umalis siya, hinayaan ang pintuan na magsara ng mas malakas kaysa sa kanyang intensyon. Sa loob ng ilang minuto, nanatili ako sa katahimikan, nakikinig sa pagkawala ng eko sa bahay. Wala akong naramdamang kasalanan at pag-aalinlangan, tanging katiyakan. Ang kanilang panggigipit ay lumalaki dahil naniniwala sila na nauubos na ang oras. Ang akin ay nagsisimula pa lang. Naglakad ako patungo sa dining table at umupo, ang silid ay tahimik at nagmamatiyag. Binuksan ko ang aking notebook sa isang sariwang pahina at sumulat ng isang pangungusap. Ngayon ay ipinakita nila ang kanilang kamay. Pagkatapos sa ilalim nito, bukas ay ipapakita ko ang akin. Kinaumagahan, naiiba ang pakiramdam ng bahay, hindi mas tahimik, kundi may pag-asa na parang ang mga dingding mismo ang nakadarama ng pagbabago sa loob ko. Sa loob ng ilang linggo, sinasalo ko ang mga suntok, tinatago ang aking pagdududa sa likod ng pagiging magalang.
Ngunit ngayon, ang lahat sa akin ay humupa sa isang uri ng matatag na lakas. Ang uri na narating ng isang babae kapag siya ay tapos ng maging magalang. Ginugol ko ang mga unang oras sa paghahanda, hindi sa paraang iniisip ni Marco, na may nanginginig na mga kamay at pagkalito, kundi ng may sistema. Inayos ko ang mga dokumento sa mesa, bank statements, resibo ng buwis, pag-renew ng insurance, ebidensya ng isang buhay na pinamamahalaan ko pa rin ng may kalinawan, hindi pagkalito. Ayaw ko ng anumang kalabuan kapag dumating ang sandali. 9:30, tumunog ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, hindi si Marco o si Isabel. Ito ay isa sa aking mga abogado, si Atin Santos. Lola Elena, sabi niya, ang kanyang tono ay matalim ngunit mainit. Nasuri na namin ang lahat ng iniwan mo kahapon at naniniwala kaming makabubuting dumalo kami sa iyong pulong bukas. Inaasahan kong sasabihin mo iyan, sagot ko. Dadating kami 15 minuto bago ang iyong anak. Ilagay mo ang mga folder sa isang lugar na makikita. Huwag mong itago ang mga ito. Mahalaga na maintindihan nila na handa ka. Handa. Isang salita na matagal ko nang hindi naramdamang angkop sa akin. Ngayon ay akma na. Matapos naming ibaba ang telepono, nagluto ako ng almusal. Oatmeal na may kanila. Ang parehong simpleng pagkain na ginagawa ko simula nang yumao ang aking asawa. Habang kumakain ako, naramdaman ko ang isang bagay na parang katatagan na kumalat sa loob ko. Kapag nagiging mapanganib ang buhay, ang gawain ay nagiging isang uri ng kalasag. Pagdating ng hapon, may kumatok sa aking pintuan. Hindi ang walang pasensyang katok ni Marco, hindi ang matalim na katok ni Isabel. Mas mahina ang katok na ito. Binuksan ko ang pintuan at nakita ko ang aking apo, si Ana, na nakatayo na may mahiyain ng ngiti. "Hi Lola," sabi niya. "Nasa malapit lang po ako." Isang kasinungalingan, banayad at malinaw. Nakatira siya 40 minuto ang layo. "Mabuti at narito ka," sabi ko, lumihis. "Pumasok ka." Naglakad si Ana sa sala na may maingat na mga mata, na parang tinitingnan kung ako ay nagbago o kung ang bahay ay may mga palatandaan ng kaguluhan na umuugat sa ilalim. Umupo siya sa mesa sa kusina, ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa isang tasa ng tsaa na ginawa ko bago siya magtanong. "Si Daddy at Tita Isabel po ay nagbubulungan ng marami," sabi niya ng mahinahon. Hindi po nila sasabihin sa akin kung ano ang nangyayari, pero alam kong may pinaplano sila. "Pinaplano?" "Opo, mayroon po sila." "Ano ang sinabi nila?" tanong ko. Nag-aalangan siya. Sabi ni Daddy, na o-overwhelm ka, na sinusubukan niyang akuin ang responsibilidad bago may masamang mangyari. Halos tumawa ako, hindi dahil nakakatawa, kundi dahil kinumpirma nito ang lahat ng alam ko na. "Ana," sabi ko ng mahinahon, "mukha ba akong na-overwhelm sa'yo?" Tinitigan niya ako ng matagal, naghahanap at umiling. "Hindi po," bulong niya. "Mas malinaw po kayo kaysa dati." Inabot ko ang aking kamay sa mesa at pinisil ang kanyang kamay. Mayroon siyang mga mata ng kanyang ina, malambot at mapagmasid. Palagi siyang mas nagmamasid kaysa nagsasalita. "Lola," sabi niya pagkaraan ng ilang sandali, "nasa problema po ba kayo?" "Hindi," sagot ko. Naghahanda ako. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin niyan, ngunit tumango pa rin siya, nagtitiwala sa akin sa paraang hindi kailanman nagtiwala si Marco. Nang umalis siya, muling naging matatag ang bahay. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat, si Ana lang ang nagtanong kung kumusta ako, hindi kung ano ang maaari kong pirmahan. Pagkaraan ng gabi, muling tumunog ang telepono. Si Marco. "Ma," sabi niya, tunog na tunog. "Dadating ako bukas ng tanghali. Tapusin na natin ang lahat. Hindi natin maaaring pahabain ito." "Handa ako," sagot ko. Huminto siya, nagulat sa kung gaano kasimple ang sagot na iyon. "At ma, huwag mo na sana itong pahirapan." Hinayaan kong umabot ang katahimikan ng sapat upang hindi siya mapakali. "Hindi ko gagawin," sabi ko. At hindi ko gagawin, hindi para sa akin, kundi para sa kanya.
Ang kahirapan ay darating ng kusa kapag natuklasan niya na ang lupa sa ilalim niya ay hindi kasing solidong tulad ng pinaniniwalaan niya. Matapos kong ibaba ang telepono, dahan-dahan akong naglakad sa bahay. Hinawakan ko ang likod ng sofa na minsan kong pinaghihigaan ng aking asawa. Inayos ko ang frame ng aming litrato sa kasal. Isinara ko ang mga kurtina sa silid kainan. Hindi dahil sa nostalgia, kundi dahil kinikilala ko ang akin, ang itinayo ko, ang hindi ko hahayaang mapalayo sa akin. Nang lumalim ang gabi, hindi ako naglakad-lakad o nag-alala. Nagtimpla ako ng chamomile tea at umupo sa aking paboritong armchair, ang may tela na nasira na ng araw. Hinayaan kong lumikha ang katahimikan sa paligid ko. Hindi nakakasakal, hindi malungkot, kundi totoo lang. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakatulog ako ng mahimbing. Bukas, magbabago ang mga tungkulin. Bukas, ang babaeng pinaniniwalaan nilang kaya nilang manipulahin ay darating na may katotohanan na hindi nila inaasahan. At kapag umupo si Marco sa harap ko, umaasa sa mga pirma, umaasa sa pagsuko, umaasa sa katahimikan, titingnan ko siya sa mata, at ilalabas ang isang bagay na pinakakinatatakutan niya. Hindi na ako nag-iisa sa silid. Gumising ako bago sumikat ang araw kinabukasan, hindi dahil sa nerbiyos, kundi dahil sa isang bagay na mas matatag, layunin. Sa edad na 74, karamihan sa mga umaga ay dumarating ng dahan-dahan, tulad ng mga bisitang ayaw. Ngunit ang isang ito ay dumating na may isang pagkatalas na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ngayon ay magtatapos ang pagpapanggap. Lumakad ako sa bahay nang may sinasadyang kalmado, binuksan ang mga kurtina, nilabasan ang mga silid, ginawang mas hindi parang battlefield ang espasyo at mas parang isang entablado na pinili ko. Inayos ko ang dining table na may 3 upuan, isa para sa akin, isa para kay Marco, at isa direkta sa tabi ko para sa abogado na hindi itatago. Alas 11:30, dumating si Atimer Santos. Ang kanyang presensya ay pumuno sa silid ng walang ingay. Maayos na kulay abo na suit, sukat na mga hakbang, mga mata na nakakita ng lahat. Binati niya ako bilang isang pantay, hindi isang kliyente na dapat hawakan ng marahan. "Handa ka na ba?" tanong niya. "Oo," sabi ko. "Higit pa sa handa." Muli naming sinuri ang plano. Simple, matatag, hindi matitinag. Si Attorney Santos ay magsasalita lamang kapag kinakailangan. Ako ang mamumuno. Ito ang aking mga hangganan upang bawiin. Alas 11:57, bumagsak ang pintuan ng kotse sa labas. Hindi isang bagsak, 2. Dumating sina Marco at Isabel nang magkasama tulad ng inaasahan ko. Gusto nila ng pinagsamang panggigipit. Gusto nila ng isang boses. Binuksan ko ang pintuan bago pa sila makatok. Agad na kumunot ang noo ni Marco. Bakit may isa pang kotse? Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Atimer Santos na nakatayo sa likod ko. Ang magalang na ngiti na inihanda niya ay nawala. "Ma," sabi niya ng dahan-dahan. "Ano ito?" "Sabi mo ay susuriin natin ang mga dokumento ngayon," sagot ko. Kaya, nagdala ako ng isang makakatulong sa akin na maintindihan kung ano ang hinihiling mo sa akin na pirmahan. Sumulong si Isabel, ang pagngingit-ngit ay umaakyat tulad ng init mula sa kanyang balat. "Lola Elena, hindi ito kailangan. Ang mga abogado ay nagpapakomplikado ng mga bagay. Pamilya tayo." "Gayunpaman," sabi ko ng mahinahon, "pamilya ang dahilan kung bakit alam kong kailangan ko ng isa." Sumunod sila sa akin sa silid kainan. Matigas ang lakad ni Marco na parang isang lalaking papalapit sa isang bangin na hindi niya alam na umiiral. Umupo siya sa harap ko, tinititigan ng mga dokumento sa mesa ang kanyang mga dokumento. Ngunit ngayon ay may mga bagong folder sa tabi ng mga ito na may legal na selyo na hindi sa kanya. Umupo si Attorney Santos sa tabi ko, kalmado at hindi matitinag. "Bago tayo magsimula," sabi niya, "gusto ni Lola Elena na linawin ang ilang bagay." Hindi tumingin si Marco sa kanya. Tumingin siya sa akin. "Ma," sabi niya, tensyonado ang boses, "nag-overreact ka. Hindi ito ang pinlano natin."
Hindi, sagot ko. Hindi nga. Idinulas ko ang isang papel sa mesa, ang listahan ng mga pagtatangkang pagtatanong sa account. Kumislap ang kanyang mga mata dito. Namutla siya. Ipaliwanag mo ang mga ito, sabi ko. Ma, mga tanong lang yan. Nagtitipon lang ako ng impormasyon. Para sa iyo. Para sa akin? Tanong ko. O tungkol sa akin? Hindi siya sumagot. Biglang sumingit si Isabel, matalas at mabilis ang kanyang mga salita. Mali ang pagkakaintindi mo sa lahat. Gusto lang ni Marco na protektahan ka. Nalilito ka, Lola Elena. Nakakalimutan mo ang mga detalye. Sinusubukan ka naming panatilihing ligtas. Sumandal si Atty. Santos, kontrolado ang kanyang tono. May buong kakayahan sa batas si Lola Elena. Ang kanyang mga tala ay kasalukuyan. Ang kanyang mga bayarin ay napapanahon. Kung nalilito siya, hindi kami nakaupo dito ngayon. Nagtaas ng kilay si Isabel. Ito ay nagiging isang atake. Hindi, sabi ko, ito ay kalinawan. Pinanood ko ang mukha ni Marco, ang tensyon sa paligid ng kanyang bibig, ang kislap ng isang bagay na halos kahihiyan bago niya ito itinago. Inaasahan mong pipirmahan ko ang lahat ng walang tanong, sabi ko. Inaasahan mo ang pagsunod, katahimikan, pasasalamat. Nilunok niya ng mahirap. Ma, naisip ko lang na hindi ako lalaban, tinapos ko. Tahimik ang silid. Hindi ako pipirma ng anumang dokumento, sabi ko. Hindi ngayon, hindi kailanman. At mula sa sandaling ito, lahat ng bagay pinansyal na kinasasangkutan ko ay hahawakan ng aking mga abogado. Inilagay ni Atty. Santos ang isang formal na abiso sa harap niya. Malinis, hindi maikakaila ang tinta. Nakatitig si Marco dito, nagulat. Inabot ni Isabel ang kanyang braso, bumubulong ng kung ano ang galit sa ilalim ng kanyang hininga, ngunit hindi siya lumingon sa kanya. Ang kanyang tingin ay nakakulong sa akin, nalilito, niloko, ngunit karaniwang wala ng armas. Dumating sila na umaasa sa isang marupok na babae. Nakita nila ang isang ganap na iba. Nang sa wakas ay tumayo sila upang umalis, kaunti lang ang kanilang sinabi. Ang bagyo na inihanda nila ay lumipat. Nagbago ang lupa sa ilalim nila. Pagkatapos isara ang pintuan, lumingon si Atty. Santos sa akin. Perpekto ka, sabi niya. Ngunit hindi ako nakaramdam ng perpekto. Nakaramdam ako ng matatag at iyon ay sapat na. Umalis sina Marco at Isabel sa aking bahay. Galit, ngunit nakakulong, tulad ng mga taong hindi pa nakapagpasya kung hihingi ng tawad o sasabog. Pinanood ko ang kanilang kotse na umatras mula sa driveway. Masyadong mabilis, masyadong matalas, bago ito nawala sa kalsada. Sa isang sandali, ang katahimikan ay halos pisikal, bumabalot sa akin tulad ng kurtina pagkatapos ng isang palabas. Nanatili si Atty. Santos na nakaupo sa mesa. Inaayos ang kanyang mga tala ng may pagkabalanse na nagpatatag sa akin. Re-reaksyon sila, kalmado niyang sinabi. Bihira tanggapin ng mga tao ang pagkawala ng may kagandahang loob. Pagkawala? Oo, ngayon ay nawala sa kanila ang isang bagay na inakala nilang pag-aari na nila. Babangon ba sila? Tanong ko. Halos tiyak, sabi niya, at malamang na may ibang taktika. Ang panggigipit ay hindi palaging mukhang dokumento. Minsan mukha itong pagkakasala. Tama siya. Nang maghapon na, nag-buzz ang aking telepono na may mensahe mula kay Marco. Nasaktan ako, ma. Hindi ko alam kung bakit mo kami tinrato na parang kriminal. Pagkatapos ay isa pa. Gusto lang namin tumulong. Pininahiya mo kami. Walang salita tungkol sa hindi autorisadong pagtatangka sa pananalapi. Walang salita tungkol sa mga kasinungalingan. Tanging nasugatang pride. Isinantabi ko ang telepono. Hindi ako sumagot. Sa halip, lumabas ako. Dala ng hangin ang amoy ng pre-summer, mainit na lupa, bahagyang jasmine, isang bulong ng isang bagay na buhay. Hindi malaki ang aking hardin, ngunit akin ito. Sa loob ng maraming taon, ako lang ang nagputol ng mga rosas, nagdilig ng mga herbs, nag-usap ng mahinahon sa maliit na hilera ng lavender na laging nagpipilit na makaligtas sa taglamig. Yumuko ako sa tabi ng mint bed, basa ang lupa sa ilalim ng aking mga daliri. Ito ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Hindi ang pera,
Hindi ang bahay mismo, kundi ang buhay sa loob nito. Ang aking mga gawain, ang aking mga pinili, ang aking kalayaan na inukit sa loob ng mga dekada. Nang bumalik ako sa loob, nakatayo si Ate Arjen Santos malapit sa bookshelf, binabasa ang mga nakakaramdam na litrato. Ang aking asawa na nakangiti na may sombrero sa pangingisda. Si Ana bilang isang toddler na puno ng jam. Ako na may hawak na library award mula 30 taon na ang nakakaraan. Nagtayo ka ng isang buhay na karapat-dapat bantayan, sabi niya. Naramdaman ko ang isang bagay na mainit sa aking dibdib. Salamat. Inipon niya ang kanyang briefcase. Bukas ay formalisahin namin ang lahat. Si Attorney Reyes ay sasali sa amin. Ang mga proteksyon na inilalagay namin ay sasara sa bawat pintuan na sinubukan nilang buksan. At pagkatapos nito? Tanong ko. Pagkatapos nito, sabi niya, mauunawaan ng iyong anak na tapos na ang panahon ng madaling access. Nang umalis siya, ikinulong ko ang pintuan, hindi dahil sa takot kundi sa ugali o marahil ay bagong likas na hilig. Bandang 7, muling tumunog ang telepono. Si Isabel sa pagkakataong ito. Lola Elena, sabi niya, nanginginig ang boses sa paraang hindi ko pinaniwalaan kahit isang sandali. Sobrang nag-aalala ako sa iyo, ang pagkamuhi na ito ay hindi katulad mo. Umiyak si Marco. Naiintindihan mo ba? Umiyak siya. Ipinatong ko ang telepono sa aking tainga. Ganun ba? Oo, patuloy niya. Wasak na siya. Malupit ang iyong mga aksyon. Hindi niya deserve na tratuhin ng ganoon pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Lahat ng ginawa niya. Ang parirala ay tumama ng iba ngayon. Isabel, sabi ko, ano ba talaga ang ginawa niya para sa akin? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay malamig. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ka naming salubungin. Hindi mo makita kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Gayunpaman, sagot ko. Nakita ko ang sapat upang kumuha ng 2 abogado. Huminga siya ng malalim, matalim, nagulat. Hindi niya inaasahan na sasabihin ko ito ng malakas. Ito ang magpapabagsak sa kanya, sabi niya sa wakas. Hindi, sagot ko. Ito ang magdudulot ng abala sa kanya. May pagkakaiba. Ibinaba niya ang telepono ng walang paalam. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam ako ng tumpak. Naglakad ako pabalik sa dining table at sinuri ang mga dokumentong iniwan ni Atimir Santos. Malinis na legal na lengguwahe, mas matatag kaysa sa alaala, mas malakas kaysa sa sentimento. Bukas, matatapos na ang mga proteksyon. Nagbabago ang mundo ni Marco at alam niya ito. Ngunit hindi ako nagbabago. Bumabalik ako sa aking sarili. Nang lumalim ang gabi, pinatay ko ang mga ilaw at tumayo sa bintana. Ang mga ilaw sa kalsada ay mahinang kumikinang sa damuhan. Maraming bagay ang kinuha sa akin ng edad. Bilis, tibay, katiyakan. Ngunit binigyan ako nito ng isang regalo na mas pinahahalagahan ko. Hindi ko na kinatatakutan na biguin ang mga taong matagal nang hindi nagmamalasakit kung binibigo nila ako. Bukas magsisimula ang tunay na paghaharap at sa kauna-unahang pagkakataon sa aking mahabang tahimik na buhay, hindi ako ang hindi handa. Gumising ako bago sumikat ang araw kinabukasan, hindi dahil sa nerbiyos, kundi dahil sa isang bagay na mas matatag, layunin. Sa edad na 74, karamihan sa mga umaga ay dumarating ng dahan-dahan, tulad ng mga bisitang ayaw. Ngunit ang isang ito ay dumating na may isang pagkatalas na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ngayon ay magtatapos ang pagpapanggap. Lumakad ako sa bahay nang may sinasadyang kalmado. Binuksan ang mga kurtina, nilabasan ang mga silid, ginawang mas hindi parang battlefield ang espasyo at mas parang isang entablado na pinili ko. Inayos ko ang dining table na may 3 upuan, isa para sa akin, isa para kay Marco, at isa direkta sa tabi ko para sa abogado na hindi itatago. Alas 11:30, dumating si Ate Santos. Ang kanyang presensya ay pumuno sa silid ng walang ingay. Maayos na kulay abo na suit, sukat na mga hakbang, mga mata na nakakita ng lahat. Binati niya ako bilang isang pantay, hindi isang kliyente na dapat hawakan ng marahan. Handa ka na ba? Tanong niya. Oo, sabi ko. Higit pa sa handa. Muli naming sinuri ang plano. Simple, matatag, hindi matitinag,
Si Atimir Santos ay magsasalita lamang kapag kinakailangan. Ako ang mamumuno. Ito ang aking mga hangganan upang bawiin. Alas 11:57, bumagsak ang pintuan ng kotse sa labas. Hindi isang bagsak, dalawa. Dumating sina Marco at Isabel nang magkasama tulad ng inaasahan ko. Gusto nila ng pinagsamang panggigipit. Gusto nila ng isang boses. Binuksan ko ang pintuan bago pa sila makatok. Agad na kumunot ang noo ni Marco. Bakit may isa pang kotse? Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Atenor Santos na nakatayo sa likod ko. Ang magalang na ngiti na inihanda niya ay nawala. Ma, sabi niya ng dahan-dahan. Ano ito? Sabi mo ay susuriin natin ang mga dokumento ngayon, sagot ko. Kaya nagdala ako ng isang makakatulong sa akin na maintindihan kung ano ang hinihingi mo sa akin na pirmahan. Sumulong si Isabel, ang pagngingit-ngit ay umaakyat tulad ng init mula sa kanyang balat. Lola Elena, hindi ito kailangan. Ang mga abogado ay nagpapakumplikado ng mga bagay. Pamilya tayo. Gayunpaman, sabi ko ng mahinahon, pamilya ang dahilan kung bakit alam kong kailangan ko ng isa. Sumunod sila sa akin sa silid kainan. Matigas ang lakad ni Marco na parang isang lalaking papalapit sa isang bangin na hindi niya alam na umiiral. Umupo siya sa harap ko, tinititigan ng mga dokumento sa mesa, ang kanyang mga dokumento. Ngunit ngayon ay may mga bagong folder sa tabi ng mga ito, na may legal na selyo na hindi sa kanya. Umupo si Atenor Santos sa tabi ko, kalmado at hindi matitinag. Bago tayo magsimula, sabi niya, gusto ni Lola Elena na linawin ang ilang bagay. Hindi tumingin si Marco sa kanya. Tumingin siya sa akin. Ma, sabi niya, tensyonado ang boses. Nag-o-overreact ka. Hindi ito ang pinlano natin. Hindi, sagot ko. Hindi nga. Idinulas ko ang isang papel sa mesa. Ang listahan ng mga pagtatangkang pagtatanong sa account. Kumislap ang kanyang mga mata dito. Namutla siya. Ipaliwanag mo ang mga ito, sabi ko. Ma, mga tanong lang yan. Nagtitipon lang ako ng impormasyon. Para sa'yo? Para sa akin? Tanong ko. O tungkol sa akin? Hindi siya sumagot. Biglang sumingit si Isabel, matalas at mabilis ang kanyang mga salita. Mali ang pagkakaintindi mo sa lahat. Gusto lang ni Marco na protektahan ka. Nalilito ka, Lola Elena. Nakakalimutan mo ang mga detalye. Sinusubukan ka naming panatilihing ligtas. Sumandal si Atenor Santos. Kontrolado ang kanyang tono. May buong kakayahan sa batas si Lola Elena. Ang kanyang mga tala ay kasalukuyan. Ang kanyang mga bayarin ay napapanahon. Kung nalilito siya, hindi kami nakaupo dito ngayon. Nagtaas ng kilay si Isabel. Ito ay nagiging isang atake. Hindi, sabi ko. Ito ay kalinawan. Pinanood ko ang mukha ni Marco, ang tensyon sa paligid ng kanyang bibig. Ang kislap ng isang bagay na halos kahihiyan bago niya ito itinago. Inaasahan mong pipirmahan ko ang lahat ng walang tanong, sabi ko. Inaasahan mo ang pagsunod, katahimikan, pasasalamat. Nilunok niya ng mahirap. Ma, naisip ko lang na. Hindi ako lalaban, tinapos ko. Tahimik ang silid. Hindi ako pipirma ng anumang dokumento, sabi ko. Hindi ngayon, hindi kailanman. At mula sa sandaling ito, lahat ng bagay pinansyal na kinasasangkutan ko ay hahawakan ng aking mga abogado. Inilagay ni Atenor Santos ang isang formal na abiso sa harap niya. Malinis, hindi maikakaila ang tinta. Nakatitig si Marco dito, nagulat. Inabot ni Isabel ang kanyang braso, bumubulong ng kung ano ang galit sa ilalim ng kanyang hininga, ngunit hindi siya lumingon sa kanya. Ang kanyang tingin ay nakakulong sa akin, nalilito, niloko, ngunit karaniwang wala ng armas. Dumating sila na umaasa sa isang marupok na babae. Nakita nila ang isang ganap na iba. Nang sa wakas ay tumayo sila upang umalis, kaunti lang ang kanilang sinabi. Ang bagyo na inihanda nila ay lumipat. Nagbago ang lupa sa ilalim nila. Pagkatapos isara ang pintuan, lumingon si Atenor Santos sa akin. Perpekto ka, sabi niya. Ngunit hindi ako nakaramdam ng perpekto. Nakaramdam ako ng matatag at iyon ay sapat na. Umalis sina Marco at Isabel sa aking bahay, galit,
ngunit nakakulong, tulad ng mga taong hindi pa nakapagpasya kung hihingi ng tawad o sasabog. Pinanood ko ang kanilang kotse na umatras mula sa driveway. Masyadong mabilis, masyadong matalas, bago ito nawala sa kalsada. Sa isang sandali, ang katahimikan ay halos pisikal, bumabalot sa akin tulad ng kurtina pagkatapos ng isang palabas. Nanatili si Attorney Santos na nakaupo sa mesa, inaayos ang kanyang mga tala nang may pagkabalanse na nagpatatag sa akin. Re-reaksyon sila, kalmado niyang sinabi. Bihira tanggapin ng mga tao ang pagkawala ng may kagandahang loob. Pagkawala? Oo, ngayon ay nawala sa kanila ang isang bagay na inakala nilang pag-aari na nila. Babangon ba sila? Tanong ko. Halos tiyak, sabi niya. At malamang na may ibang taktika. Ang panggigipit ay hindi palaging mukhang dokumento. Minsan mukha itong pagkakasala. Tama siya. Nang maghapon na, nag-buzz ang aking telepono na may mensahe mula kay Marco. Nasaktan ako, ma. Hindi ko alam kung bakit mo kami tinrato na parang kriminal. Pagkatapos ay isa pa. Gusto lang namin tumulong. Pininahiya mo kami. Walang salita tungkol sa hindi autorisadong pagtatangka sa pananalapi. Walang salita tungkol sa mga kasinungalingan. Tanging nasugatang pride. Isinantabi ko ang telepono. Hindi ako sumagot. Sa halip, lumabas ako. Dala ng hangin ang amoy ng pre-summer, mainit na lupa, bahagyang jasmine, isang bulong ng isang bagay na buhay. Hindi malaki ang aking hardin, ngunit akin ito. Sa loob ng maraming taon, ako lang ang nagputol ng mga rosas, nagdilig ng mga herbs, nag-usap ng mahinahon sa maliit na hilera ng lavender na laging nagpipilit na makaligtas sa taglamig. Yumuko ako sa tabi ng mint bed, basa ang lupa sa ilalim ng aking mga daliri. Ito ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Hindi ang pera, hindi ang bahay mismo, kundi ang buhay sa loob nito. Ang aking mga gawain, ang aking mga pinili, ang aking kalayaan na inukit sa loob ng mga dekada. Nang bumalik ako sa loob, nakatayo si Attorney Santos malapit sa bookshelf, binabasa ang mga nakakaramdam na litrato. Ang aking asawa na nakangiti na may sombrero sa pangingisda. Si Ana bilang isang toddler na puno ng jam. Ako na may hawak na library award mula 30 taon na ang nakakaraan. Nagtayo ka ng isang buhay na karapat-dapat bantayan, sabi niya. Naramdaman ko ang isang bagay na mainit sa aking dibdib. Salamat. Inipon niya ang kanyang briefcase. Bukas ay formalisahin namin ang lahat. Si Attorney Reyes ay sasali sa amin. Ang mga proteksyon na inilalagay namin ay sasara sa bawat pintuan na sinubukan nilang buksan. At pagkatapos nito? Tanong ko. Pagkatapos nito, sabi niya, mauunawaan ng iyong anak na tapos na ang panahon ng madaling access. Nang umalis siya, ikinulong ko ang pintuan, hindi dahil sa takot, kundi sa ugali o marahil ay bagong likas na hilig. Bandang City, muling tumunog ang telepono. Si Isabel sa pagkakataong ito. Lola Elena, sabi niya, nanginginig ang boses sa paraang hindi ko pinaniwalaan kahit isang sandali. Sobrang nag-aalala ako sa iyo. Ang pagkamuhina ito ay hindi katulad mo. Umiyak si Marco. Naiintindihan mo ba? Umiyak siya. Ipinatong ko ang telepono sa aking tainga. Ganoon ba? Oo, patuloy niya. Wasak na siya. Malupit ang iyong mga aksyon. Hindi niya deserve na tratuhin ng ganoon pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Lahat ng ginawa niya. Ang parirala ay tumama ng iba ngayon. Isabel, sabi ko, ano ba talaga ang ginawa niya para sa akin? Isang mahabang katahimikan, pagkatapos ay malamig. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ka naming salubungin. Hindi mo makita kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Gayunpaman, sagot ko, nakita ko ang sapat upang kumuha ng 2 abogado. Huminga siya ng malalim, matalim, na gulat. Hindi niya inaasahan na sasabihin ko ito ng malakas. Ito ang magpapabagsak sa kanya, sabi niya sa wakas. Hindi, sagot ko. Ito ang magdudulot ng abala sa kanya. May pagkakaiba. Ibinaba niya ang telepono ng walang paalam. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam ako ng tumpak. Naglakad ako pabalik sa dining table at sinuri ang mga dokumentong iniwan ni Attorney Santos. Malinis na legal na lengguwahe, mas matatag kaysa sa alaala, mas malakas kaysa sa sentimento.
Bukas, matatapos na ang mga proteksyon. Nagbabago ang mundo ni Marco at alam niya ito. Ngunit hindi ako nagbabago, bumabalik ako sa aking sarili. Nang lumalim ang gabi, pinatay ko ang mga ilaw at tumayo sa bintana. Ang mga ilaw sa kalsada ay mahinang kumikinang sa damuhan. Maraming bagay ang kinuha sa akin ng edad. Bilis, tibay, katiyakan. Ngunit binigyan ako nito ng isang regalo na mas pinahahalagahan ko. Hindi ko na kinatatakutan na biguin ang mga taong matagal nang hindi nagmamalasakit kung binibigo nila ako. Bukas magsisimula ang tunay na paghaharap at sa kauna-unahang pagkakataon sa aking mahabang tahimik na buhay, hindi ako ang hindi handa. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bahay kinabukasan. Hindi payapa, hindi tense, kundi nakahanda, isang pinipigilang hininga. Ngayon ang araw na sa wakas ay mauunawaan ni Marco na nagbago na ang sitwasyon at hindi ito pabor sa kanya. Si Ateneo Reyes ang unang dumating, ang kanyang mga hakbang ay may kumpiyansa, ang kanyang ekspresyon ay hindi nababasa. Inilagay niya ang kanyang briefcase sa mesa nang may kalmado ng isang taong nakakita na ng mga pamilyang nagkakawatak-watak ng magalang, malupit at hindi maiiwasan. Dumating si Atty. Santos makalipas ang ilang sandali. Magkasama nilang sinuri ang mga pinal na proteksyon, ang mga restriksyon, ang mga abiso, ang mga legal na hadlang na ngayon ay nakapalibot sa bawat sulok ng aking ari-arian. Lola Elena, lubos kang ligtas, sabi ni Atty. Reyes. Ang natitira ay kalinawan at kung minsan ang kalinawan ay nangangailangan ng mga saksi. Eksaktong tanghali, dahan-dahang pumasok ang kotse ni Marco sa driveway, sinasadya. Wala si Isabel sa kanya. Naglakad siya mag-isa sa landas, matigas ang mga balikat, masikip ang panga. Isang lalaking naghahanda para makipagnegosasyon, ngunit hindi pa alam na talo na siya. Binuksan ko ang pintuan bago pa siya kumatok. Ma, sabi niya, sinusubukang maging malambing, ngunit naging walang laman. Pwede ba tayong mag-usap ng mag-isa? Hindi, sabi ko. Hindi pwede. Pumasok siya bago ko pa siya anyayahan. Sinuri niya ang silid, pagkatapos ay natigilan nang makita niya sina Atty. Santos at Atty. Reyes na nakaupo sa aking mesa, nakabukas ang mga folder, handa na ang mga panulat. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nagdala ka ng mga abogado? Oo, sabi ko. Sinabi mo sa akin na hindi ko kailangan, kaya nagdala ako ng dalawa. Bahagyang bumuka ang kanyang labi, pagkatapos ay nagsara muli, na parang kailangan niyang ayusin ang kanyang galit sa isang bagay na mas presentable. Ma, kalokohan ito. Tumawa siya ng bahagya, pilit, marupok. Pamilya tayo. Ang mga abogado ay para sa mga tagalabas. Narito sila, sagot ko. Dahil ang panganib ay nagmula sa loob. Nagulat siya. Talagang nagulat siya. Unang nagsalita si Atty. Reyes. Marco, sinuri namin ang mga dokumentong ipinakita mo sa iyong ina. Ang mga ito ay hindi nararapat, mapilit at nakaayos sa paraang ililipat ang lahat ng kontrol sa iyo ng walang legal na batayan. Humigpit ang bibig ni Marco. Hindi totoo yan. Sinusubukan ko lang tulungan siya. Overwhelmed siya. Ganap siyang may kakayahan, sabi ni Atty. Santos. At ang iyong mga pagtatangka na i-access ang kanyang mga account nang walang autorisasyon ay dokumentado. Sumalubong ang kanyang ulo sa akin. Sinuri mo? Nagpunta ka sa bangko? Oo, sabi ko. At nakahanap ako ng higit pa sa inaasahan mo. Dinilaan niya ang kanyang buhok, isang kilos mula sa pagkabata na muling lumitaw sa ilalim ng stress. Ma, makinig ka. Ang mga pagtatanong na iyon ay hindi nakakasama. Naghahanda lang ako para sa hinaharap. Iyon lang. Ang aking hinaharap, sabi ko, ay hindi sa iyo upang ihanda. Nakatitig siya sa akin. Ang pagdududa ay kumukulo at nagiging galit. Sa tingin mo ba ay pinapahalagahan ka ng mga babaeng ito? Minamanipula ka nila. Gusto nila ang pera mo tulad ng iniisip mong gusto ko. Nanatiling matatag si Atty. Reyes. Kami ay binabayaran ni Lola Elena. Sa kanya lang kami sumasagot. Ikaw, gayunpaman, ay nagtangkang makakuha ng kontrol sa kanyang mga ari-arian sa pamamagitan ng panggigipit at maling representasyon. Iyon ay isang legal na alalahanin. Pumutol ang boses ni Marco. Anak mo ako. Wala ba itong ibig sabihin?
Ay, ibig sabihin nito ang lahat, hindi lang sa paraang inaasahan niya. Ibig sabihin nito, sabi ko, na gusto kitang pagkatiwalaan. Ngunit ang tiwala ay sinusukat sa mga aksyon, hindi sa mga titulo, at ang iyong mga aksyon ay pumilit sa akin na protektahan ang aking sarili. Nakatitig siya sa mga dokumentong nakakalat sa mesa, ang legal na kuta na hindi niya inaasahan. May isang bagay sa loob niya ang nalanta. Pinapalabas mo ako, mahina niyang sinabi. Hindi, sagot ko. Nagtatakda ako ng mga hangganan. Ang uri na dapat ay matagal ko nang itinatakda. Nilunok niya ng mahirap, ang mga emosyon ay kumikislap ng magulo. Galit, kawalang paniwala, isang bagay na halos kalungkutan. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Ngayon, sabi ni Attorney Reyes, titigil ka sa pakikialam sa mga usapin ng iyong ina. Lahat ng komunikasyon sa hinaharap tungkol sa kanyang pananalapi ay dadaan sa aming opisina at idinagdag ko. Titigil ka sa pagdadala ng papeles sa aking bahay. Tumingin siya mula sa akin patungo sa mga abogado, pagkatapos ay bumalik muli, na parang naghahanap ng isang bersyon ng katotohanan kung saan hindi ito nangyayari. Ngunit ito ay nangyayari at hindi ito pinakikilos ng galit. Ito ay binuo sa kalinawan. Dahan-dahan, lumubog siya sa pinakamalapit na upuan, talunan. Ma, bulong niya, hindi ko akalaing gagawin mo ito. Alam ko, sabi ko, iyon ang problema. Tahimik ang silid. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang balanse ng kapangyarihan ay nasa tamang lugar. Sa isang mahabang sandali, pagkatapos ng aking mga salita, nakatitig lang si Marco sa mesa. Hindi sa akin, hindi sa mga abogado, kundi sa mga papel, ang kanyang mga papel, na wala nang hinaharap. Ang laban ay tila umubos sa kanyang postura, napalitan ng isang bagay na mas tahimik at hindi pamilyar sa kanya. Kawalang katiyakan. Sinara ni Attorney Reyes ang isang folder, ang mahinang pag-click ay tumunog ng pinal. Marco, sabi niya ng pantay, ang layunin namin ngayon ay hindi alitan. Ito ay hangganan. Pinapanatili ni Lola Elena ang buong autonomiya. Anumang pagtatangka na salungatin iyon ay idodokumento at legal na haharapin. Hindi siya nag-angat ng ulo. Hindi ako sinusubukan na salungatin ng anuman, bulong niya. Sumunod na nagsalita si Atty. Santos, ang kanyang boses ay matatag ngunit hindi masungit. Kung gayon, wala kang dapat ipag-alala. Ang paggalang sa kanyang mga desisyon ang magre-resolba ng lahat. Nagwawala siya, hindi sa kanyang mga salita, kundi sa katotohanan sa likod ng mga ito. Ang paggalang sa aking mga desisyon ay ang eksaktong bagay na hindi niya kailanman binalak gawin. Pinili ni Isabel ang sandaling iyon para pumasok. Hindi siya kumatok. Sumugod siya sa bukas na pintuan na may ekspresyon ng isang handang patayin ng apoy. Ngunit natuklasan na ang gusali ay abo na. Marco, bakit ang tagal mo? Pumirma na ba siya? Huminto ang kanyang boses sa gitna ng pangungusap nang makita niya ang mga abogado. Humigpit ang kanyang mukha, pagkatapos ay lumambot sa isang marupok na ngiti. Oh, hindi ko akalain na may bisita tayo. Hindi tayo nag-host, sabi ko. Nililinaw natin. Ang tingin ni Isabel ay sumulyap sa pagitan ng mga folder at ni Marco. Mas mabilis umakyat ang kanyang panik kaysa sa kanya. Ano ito? Ano ang sinabi mo sa kanila? Wala, singhal niya. Alam na nila. Umabot ang sandali at pagkatapos ay bumuntong hininga si Isabel nang matalim, bumagsak ang kanyang maskara. Lola Elena, hindi ito kailangan. Ginagawa mong drama ang isang simpleng usapin ng pamilya. Iyan ang sinasabi ng mga tao, sagot ni Atty. Reyes. Kapag ang kanilang mga intensyon ay hindi makatagal sa pagsusuri, sumimangot si Isabel. Excuse me? Sumingit si Atty. Santos bago pa maputol ang tensyon. Nagpasya si Lola Elena na huwag ilipat ang anumang ari-arian o autoridad. Ang lahat ng pagtatangka sa panggigipit ay nadokumento. Sa hinaharap, anumang karagdagang pagtatangka ay haharapin ng legal na aksyon. Nagpatuloy si Isabel. Panggigipit, tinutulungan namin siya. Hindi niya kaya ang lahat sa edad niya. Sa edad ko, ulit ko ng mahinahon. Kaya kong makilala ang kabaitan at pagsasamantala.
Ipinakita mo sa akin ang huli. Namula ang kanyang pisngi. Kalokohan ito. Marco, sabihin mo nga. Ngunit si Marco, sa pagkakataong ito, ay walang masabi. Hindi siya talunan. Hindi siya nagsisisi. Siya ay tulala na pagtanto na ang babaeng kanyang minamaliit ay gumuhit ng isang linya na hindi niya maaaring tawiran. Sa wakas, nagsalita siya. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin na nararamdaman mo ito? Ginawa ko, sagot ko. Hindi sa mga akusasyon, kundi sa mga hangganan na hindi mo pinansin. Kumislap ang kanyang mga mata ng isang bagay na maaaring pagsisisi o maaaring ang pagkaunawa na nawalan siya ng isang bagay na mahalaga. Sa tingin mo hindi kita mahal? Bulong niya. Sa tingin ko, sabi ko ng mahinahon, na ang pag-ibig ng walang paggalang ay hindi pag-ibig. Ito ay pagiging maginhawa. Tumingin siya sa malayo. Tumayo si Isabel, ang kanyang upuan ay kumalampag sa sahig. Sige, kung gusto mong maging biktima, sige. Ngunit huwag kang umasa na iwan namin ang lahat kapag may nangyari sa'yo. Tumango ako ng isang beses. Salamat sa katapatan. Ang aking kalmado ay mas nakapagpabigat sa kanya kaysa sa galit. Kinuha niya ang kanyang bag at nagmarcha patungo sa pintuan. Mas dahan-dahan tumayo si Marco. Mukha siyang mas matanda kaysa kahapon. Pagod, hindi sigurado, na wala ang katiyakan na palagi niyang pinagkakatiwalaan. Ito na ba talaga ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Hindi, sabi ko. Ito ang dapat na nangyari. Hindi siya nakipagtalo. Hindi rin siya humingi ng tawad. Umalis na lang siya. Nang magsara ang pintuan, bumalot sa bahay ang isang malalim at tapat na katahimikan. Nagpalitan sina Atty. Santos at Atty. Reyes ng isang maliit na sisiyahang sulyap, ang uri na pinagsasaluhan ng mga profesional kapag malinis na ang pagkakaguhit ng isang linya. Lola Elena, sabi ni Atty. Santos, hinandle mo iyan ng may kagandahang loob. Kagandahang loob, hindi galit, hindi pagbagsak. Kagandahang loob, dahan-dahan akong huminga. Ano ang mangyayari sa susunod? Sagot ni Atty. Reyes. Magpapatuloy ang buhay sa iyong mga tuntunin. Inimpake nila ang kanilang mga folder at tumayo upang umalis. Sa pintuan, huminto si Atty. Santos. Mas malakas ka ngayon kaysa sa karamihan ng mga taong kalahati ng iyong edad, sabi niya. Hindi, sagot ko. Ngayon, ako lang ang aking sarili. Nang umalis sila, umupo ako mag-isa sa mesa, pagod, matatag at hindi na natatakot. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, muling naramdaman ko na akin ang bahay. Ang umaga pagkatapos ng paghaharap ay kakaibang malinis. Parang hangin pagkatapos ng mahabang ulan. Walang nagbago sa aking bahay. Ang parehong mga litrato, ang parehong tahimik na mga silid, ang parehong lumang rug sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit nagbago ako. O marahil ay sa wakas, ay bumalik ako sa babaeng ako noon bago pa man dumilim ang aking mga gilid ng maraming taon ng mahinang pagsunod. Ang unang gawain ay simple, bagaman simboliko. Kinuha ko ang bawat sobre, financial statement at household bill sa isang maayos na tumpok at inilagay ang mga ito sa isang drawer na hindi alam ni Marco. Hindi na sila mga item na maaari niyang questionin, hawakan o ipaliwanag para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sila ay muling akin. Tahimik, matatag na akin. Alas 10 maring, tumawag si Atty. Reyes. Ang mga proteksyon ay ganap na aktibo, sabi niya. Ang iyong mga account ay nakalock sa lahat ng panlabas na access, kabilang ang iyong mga anak. Sa legal na paraan, hindi siya maaaring magtanong o magsimula ng mga aksyon. Tumango ako, kahit na hindi niya ito nakita. At ligtas ang bahay, kinumpirma niya. Walang paglilipat, walang loopholes, walang conditional clauses. Kung may susubok ng anuman, malalaman mo sa loob ng ilang minuto. Ilang minuto. Pagkatapos ng mga buwan ng pagiging binabantayan, minamanipula, pinipilit. Ilang minuto ay tila isang luxury. Salamat, sabi ko. Ikaw ang gumawa ng karamihan sa trabaho, sagot niya. Ginawa lang namin itong opisyal. Matapos kong ibaba ang telepono, nagtimpla ako ng tsaa at umupo sa likod na balkonahe. Ang mga rosas ay hindi pantay ang pamumukadkad, ngunit namumukadkad sila.
Mahinang humuni ang hangin sa mga tabla ng bakod. Ang buhay, sa kanyang tahimik na pagpapatuloy, ay naramdaman na mas tapat kaysa sa aking sariling anak. Bandang tanghali, muling dumating si Ana sa pagkakataong ito nang hindi nagpapanggap na nagkataong malapit lang siya. Pumasok siya na may backpack. Ang kanyang mga mata ay sumusuri sa aking mukha, naghahanap ng mga pasa ng kaluluwa sa halip na balat. "Lola," sabi niya ng mahinahon, "galit na galit si Daddy." Huminga ako ng malalim. "Inaasahan ko na yon." Sabi niya pinahiya mo siya, patuloy niya. Pero nang tanungin ko kung ano ang nangyari, ayaw niyang ipaliwanag. Paulit-ulit lang niyang sinasabi na sinira mo ang lahat. Mahina akong ngumiti. May mga bagay na kailangan talagang sirain. Umupo siya sa harap ko. "Ayos ka lang po ba?" "Oo," sabi ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang salita ay hindi isang magalang na kasinungalingan. Ikinuwento ko sa kanya. Hindi lahat ng detalye, hindi ang pinakamalupit na linya, ngunit sapat na para maintindihan niya ang katotohanan nang hindi dinadala ang bigat nito. Lumaki ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay naging masikip sa galit na hindi niya sinubukan itago. "Sinubukan niyang kunin ang lahat mula sa iyo," bulong niya. Sinubukan niya? Pagwawasto ko ng mahinahon. At nabigo siya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Hindi ko na po alam kung sino siya. Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ang kanyang pulso. Hindi nagiging ibang tao ang mga tao sa isang gabi. Humihinto lang tayo sa pagpapabaya sa kung ano ang palagi nilang ipinapakita sa atin. Umupo kami ng tahimik sandali, isang bihirang nakakaaliw na uri. Pagkatapos ay umayos siya. "Ano po ang gusto niyong gawin ngayon?" tanong niya. "Mabuhay," sabi ko, sa aking sariling mga tuntunin. Kinagabihan, muli akong bumisita sa bangko, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkumpleto. Mainit akong nginitian ni Mang Dante, malinaw na naipaalam na ng aking mga abogado. "Aktibo na ang iyong mga alerto sa account," sabi niya. "Kung may magtangkang mag-access, kahit tanong lang, makakatanggap ka ng abiso." "Mabuti," sabi ko. "Ayaw ko na ng mga anino sa aking pananalapi." Tumango siya. "Karapat-dapat kang magkaroon ng transparency." Transparency, isang salita na bihira kong malasahan sa mga nakaraang taon. Bago umalis, in-update ko ang aking mga emergency contact. Inalis ng tuluyan sina Marco at Isabel. Ang makita ang kanilang mga pangalan na nawala mula sa form ay naramdaman na parang nagbuga ng pasanin na dinala ko nang hindi ko na pagtatanto ang bigat nito. Nang bumalik ako sa bahay, muli akong umupo sa dining table, ang parehong mesa kung saan minsan ay walang pasensyang pinagtatapik ni Marco ang kanyang mga daliri, umaasa na ang aking buhay ay lilipat ng maayos sa ilalim ng kanyang mga plano. Ngayon, ang ibabaw ay malinaw, bukas, akin. Kinuha ko ang aking notebook at isinulat. Ang mga hangganan na ito ay hindi parusa. Ang mga ito ay proteksyon ng aking buhay, ng aking kapayapaan, at ng nalalabi sa aking dignidad. Sa labas, lumubog ang araw, ginintuan ang mga gilid ng bakuran. Sa loob ng maraming taon, kinatatakutan ko ang yugto na ito ng buhay, ang pag-iisa. Ngayon ay napagtanto ko na hindi ako nag-iisa. Malaya ako. Nawalan sila ng access, ngunit nabawi ko ang aking sarili. Sa mga sumunod na araw, humupa ang bahay sa isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikan na walang tensyon, walang paghihintay, walang sakit ng pag-asa ng isa pang pagpasok. Ang katahimikan ay maaaring isang sugat, ngunit maaari rin itong isang bomba. Sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay ang huli. Miyerkules ng umaga, umupo ako kasama ang aking tsaa at pinanood ang sinag ng araw na dahan-dahang gumapang sa mesa. Sa loob ng maraming taon, nabuhay ako sa isang ritmo na hinubog ng mga hinihingi ng ibang tao. Ang mga nagmamadaling pagbisita ni Marco, ang mga tagubilin ni Isabel na nagkunwari bilang kabaitan. Ngayon, ang ritmo ay muling akin. Ang aking oras, ang aking bilis, ang aking hininga. Ngunit may isang bagay pa rin kailangang gawin. Una kong tinawagan ang mga abogado. "Handa na ako para sa pinal na trust," sabi ko sa kanila. "Siyempre," sagot ni Attorney Santos, "ihahanda namin ang lahat,
Bukas ng umaga. Okay lang bukas. Pagkatapos niyan, tinawagan ko si Ana. Lola, sagot niya, ang kanyang boses ay malambot na may pag-aalala. Ayos lang po ba ang lahat? Oo, sabi ko. Gusto kong sumama ka sa akin bukas. May gusto akong ipasaksi sa'yo. Hindi siya nagtanong. Basta sinabi niya lang, darating ako. Ginugol ko ang natitirang bahagi ng araw sa pagtitipon ng mga dokumentong hiniling ni Attorney Santos, identification, property files, account overviews. Bawat papel ay pakiramdam na mas magaan kaysa ilang linggo na ang nakakaraan. Hindi na nila kinakatawan ang maaaring nakawin. Kinakatawan nila ang maaari kong protektahan. Nang gabing iyon, lumabas ako para diligan ng hardin. Mahinang gumalaw ang hangin sa mga lavender, nagdadala ng amoy na nagpaalala sa akin ng mga tag-araw bago namatay ang aking asawa nang ang buhay ay pakiramdam pa rin ay mahaba at si Marco ay lumapit pa rin sa akin para sa payo sa halip na mga pagkakataon. Hindi ako nostalgic. Kinikilala ko lamang ang kaibahan. Ang ilang alaala ay nagpapagaling, ang ilan ay nagtuturo. Kinaumagahan, maagang dumating si Ana. Mas matalas na ngayon ang kanyang mga mata. Mas matanda sa paraang tanging katotohanan lang ang makakagawa sa isang tao. Mukha po kayong mas malakas, sabi niya nang hindi sigurado. Naramdaman ko, sagot ko. Magkasama kaming nagmaneho patungo sa opisina ng abogado. Hindi niya pinuno ang katahimikan ng mga tanong o hinala. Basta umupo lang siya sa tabi ko, naroon sa paraang hindi nagawa ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Sa loob, sinuri ni Atty. Reyes ang mga pinal na dokumento, malinaw, tumpak at hindi matitinag. Ang trust, paliwanag niya, ay nagsisiguro na ang iyong mga ari-arian, ang iyong tahanan, ang iyong savings, ang iyong mga pamumuhunan ay protektado at ililipat ayon sa iyong mga kagustuhan. Walang sino man ang maaaring kumontra dito nang hindi nalalantad. At ang beneficiary? Tanong ko, bagaman alam ko na. Kung sino man ang pangalanan mo, sabi niya. Sumulyap ako kay Ana, bahagyang kumapit ang kanyang hininga. Isang tahimik na kawalang katiyakan ang kumislap sa kanyang mukha. Gusto ko siya, sabi ko. Tumango si Atty. Reyes at nagsimulang magsulat. Kumindat si Ana. Lola, sigurado po ba kayo? Ayaw kong isipin ninyo na may utang ako sa inyo. Wala, sabi ko. Ito ay hindi bayad. Ito ay intensyon. Ibinaling niya ang kanyang tingin, kumindat ng mahirap. Ang iyong ama, patuloy ko ng mahinahon, ay gumawa ng mga pagpipilian na nagpalayo sa kanya sa aking buhay. Iba ang iyong mga pinili. Wala naman akong ginawang espesyal, bulong niya. Dumating ka, sabi ko nang walang inaasahang anumang kapalit. Iyon ay mas bihira kaysa sa iniisip mo. Nang handa na ang mga dokumento, inilabas ni Atty. Reyes ang mga ito sa akin. Pinirmahan ko ang bawat pahina ng dahan-dahan, sinasadya sa paraang pinipirmahan ng isang babae ang kanyang pangalan kapag binabawi niya ito. Tahimik na pinanood ni Ana, namumuo ang mga luha ngunit hindi bumubuhos. Pagkatapos, inilagay ni Atay Santos ang huling folder sa aking mga kamay. Lahat ay legal na selyado. Walang sino man, hindi ang iyong anak, hindi ang kanyang asawa, ang makakapagpawalang bisa nito nang walang iyong pahintulot. Mabuti. Ginugol ko ang napakaraming taon sa panunood ng ibang tao na sinusubukan kong isulat muli ang mga gilid ng aking buhay. Habang nagmamaneho kami pa uwi, sa wakas ay nagsalita si Ana. Si Daddy, magagalit siya. Mag-a-adjust siya, sabi ko. At kung hindi siya mag-a-adjust? Tumingin ako sa mga dumadaang bahay, ang maliit, ordinaryong mundo na naglalaman ng aking tahimik na mga laban. Kung gayon, trabaho niya yon, hindi sa akin. Pagdating namin sa aking driveway, niyakap niya ako ng mahigpit. Mas mahigpit kaysa sa dati niyang ginawa. Wala siyang takot, walang pagkaalanganin, tanging paggalang. Salamat. Bulong niya, hindi para sa trust, kundi para sa pagtitiwala sa akin. Pagkaalis niya, pumasok ako at inilagay ang trust folder sa parehong drawer kung saan dati nakalagay ang mga lumang dokumento ni Marco.
Ngunit naiiba na ngayon ang pakiramdam ng drawer na iyon, mas magaan, nalinis na sa mga anino. Tumayo ako roon sandali, hinayaan ang katotohanan na humupa. Hindi ko lang pinrotektahan ang aking tahanan. Pinili ko kung sino ang karapat-dapat magmana ng buhay na itinayo ko. Hindi ang umasa nito, kundi ang nagsumikap para rito. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ma-finalize ang trust, may isang bagay sa loob ko ang lumambot, hindi sa kahinaan, kundi sa isang katatagan na dumarating lamang pagkatapos ng isang bagyo. At napagtanto mong nakatayo ka pa rin. Ang bahay ay tila humihinga ng mas madali, o marahil ay ako lang, sa wakas ay gumagalaw ng walang bigat ng intensyon ng ibang tao na nakasandal sa aking likod. Hindi tumawag si Marco. Hindi nag-message si Isabel. Ang kanilang katahimikan na dating sugat, ngayon ay naramdaman na parang espasyo. Malawak, malinis, kailangan. Hindi ko ipinagdiwang ang kanilang pagkawala. Hindi ko lang na-miss ang kanilang presensya. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, bumalik sa akin ang aking mga gawain nang walang pinsala. Maaga akong gumising, binuksan ang mga kurtina, nagtimpla ng tsaa nang hindi sumusulyap sa telepono, nang hindi inaasahan ang isa pang nakabalatkayo na kahilingan. Dahan-dahan akong naglakad sa bawat silid, muling nakikipag-ugnayan sa buhay na sinubukan nilang i-compress sa papeles. Hindi ako marupok, hindi ako nawawala, mas matanda lang ako, at ang pagiging mas matanda ay hindi nangangahulugang nabura. Biyernes ng hapon, muling dumaan si Ana, hindi siya nagring ng bell. Mahinahon siyang kumatok at naghintay, matiyaga gaya ng dati. Nang buksan ko ang pintuan, ngumiti siya. Hindi ang nerbiyos na ngiti ng isang taong nag-iingat sa tensyon ng pamilya, kundi ang madaling ngiti ng isang taong alam kung saan siya nakatayo. "Lola, may dinala po ako para sa inyo," sabi niya. Hawak niya ang isang maliit na nakapaso na rosemary plant. "Sabi niyo po ay hindi nakaligtas ang luma ninyo sa taglamig." Maingat ko itong kinuha. "Salamat, matigas ang ulo ng rosemary, kailangan nito ng isang taong nagbibigay pansin." Tumawa siya. "Gaya mo." Umupo kami sa hagdanan ng balkonahe, ang araw ay mababa at mainit sa aming likod. Sa loob ng ilang sandali, wala kaming sinabi, nakikinig lamang sa mga ibon, sa malayo na huni ng lawnmower ng kapitbahay, sa tahimik na ginhawa ng pagkakaintindihan ng walang paliwanag. Matapos ang mahabang sandali, nagsalita siya. "Sa tingin niyo po ba ay hihingi ng tawad si Daddy?" "Hindi," tapat kong sinabi. Hindi ako naniniwala na ang paghingi ng tawad ay nagmumula sa mga taong naniniwala na wala silang ginawang mali. Tumango siya, tinanggap ito ng walang kapaitan. "At kung susubukan niyang bumalik sa buhay mo? Kung gayon, babalik siya sa aking mga tuntunin," sabi ko. "Ang mga hangganan ay hindi mga pader. Ang mga ito ay mga pintuan na may kandado. At ako ang nagpapasya kung sino ang makakakuha ng susi." Tiningnan niya ako nang may malambot na naghahanap na ekspresyon na minana niya sa kanyang ina. "Proud po ako sa inyo." Ang mga salitang iyon ay tumama sa isang bagay na malalim, isang bagay na malambot na akala ko ay ginawa na ng edad na hindi maabot. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang kamay. Proud din ako sa aking sarili. Nang umalis siya, itinanim ko ang rosemary malapit sa lavender. Dalawang matigas ang ulo na bagay na lumalaki sa tabi ng isa't isa. Ang isa ay veterano na, ang isa ay bago. Nagtagal ako doon, hinahayaan ng hangin na iangat ang mga dulo ng aking buhok. Maraming bagay ang kinuha sa akin ng edad. Bilis, katiyakan, ang ilusyon na ang pag-ibig sa pamilya ay laging ligtas. Ngunit binigyan ako nito ng kalinawan. At ang kalinawan na tutunan ko ay isang uri ng kapangyarihan, isang tahimik, isang marangal, isang pangmatagalan. Sa salamin malapit sa pasilyo, nakita ko ang aking refleksyon. Isang babaeng may pilak na buhok na may matatag na mga mata. Isang babaeng minamaliit ng sarili niyang anak, ngunit hindi ng kanyang sarili. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, bumulong ako, "Magaling ka." At sa unang pagkakataon, lubos kong pinaniwalaan ito. Ang aking kwento ay hindi maingay. Hindi ito kaakit-akit. Ngunit ito ay akin.
at binawi ko ang bawat pulgada nito. Kung may susubukang kunin ang iyong buhay, ang iyong boses, ang iyong mga pinili, tandaan ito. Ikaw ay pinahihintulutang ipagtanggol ang lupaing iyong kinatatayuan. At kung binabasa mo ito at may isang bagay sa aking kwento na pamilyar, kahit na masakit, kung gayon pakinggan mo ako ng malinaw. Huwag manahimik, huwag lumiliit, huwag isuko ang iyong pinaghirapan. Manindigan para sa iyong sarili ng tahimik o malakas, ngunit matatag, ganap, at nang walang paghingi ng tawad. At kung nahawakan ka ng kwentong ito, ibahagi ito, isave ito, o mag-iwan ng komento upang mas maraming babae ang makatanda sa kanilang halaga.